Pinatunayan ng Ukraine sa digmaan nila kontra Russia ang paulit-ulit na pag-atake sa mahihinang target hanggang mawalan ng gamit ang mga kagamitan ng Russia. Ngayon, isang Novorossiysk sa pinakamadaling tamaan. Ngayon, ang Novorossiysk. Matapos ang matinding pag-atake isang buwan na ang nakalipas, muling nasulog ng malaki ang mahalagang daungan sa Black Sea. Dagdag, problema ng Rusya, isang frigate nila ang malubang nabutas sa bagong atak ng Ukraine. Noong Abril 6, inanunsyo ni Robert Brovdi, pinuno ng puwersa ng Ukraine para sa mga sistemang hindi pinapatakbo ng tao. Sa Telegram, ang pinakabagong drone attack ng Ukraine sa frigate. Muli, nakatutok sa Black Sea Fleet sa dauman ng Novorossiysk, kung saan inilipat ng Rusya ang fleet matapos 4 na taon ng kabiguan na patumba ng drone ng Ukraine ang isa sa pinakamahalagang barkong pandigma ng Rusya. Hindi tinamaan ang Willow. Mga misil sa wala, mga drone sa target, ani Brovdi, bago maling tawaging Admiral Grigorovich ang barkong tinamaan ng Ukraine. Mali yon. Tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang Admiral Makarov dahil sa koordinasyon ng unang sentro ng Unmanned Systems Forces at Serbisyo ng Seguridad ng Ukraine o SBU ayon kay Brovdi. Dagdag pa sa matinding pinsala, ibinunyag din ni Brovdi na ang barkong pandikma na tinamaan ng mga drone ng Ukraine ay puno ng mga air defense at ang mga depensang iyon ay tuluyang nabigo sa nag-iisang tungkulin na dapat nilang gawin. Nagpalipad ng mga air defense missile direkta mula sa gilid ng frigate habang papalapit sa target. Ngunit hindi nito napigilan ng drone nung matake sa lumulutang na sugat. Ang lumulutang na langib. Nakakatawang paglalarawan kay Admiral Makarov, pero para sa Ukraine, akma ito dahil ang barkong pandigma na ito ay naging malaking problema sa kanila. Kahit umatras na ang Black Sea Fleet mula Sevastopol papuntang Novorossiysk na inakala nitong mas ligtas. Ayon sa Defense Express, ukol sa bagong pag-atake ng Ukraine, ang Admiral Makarov ay isa lamang sa 3 project 11,356 Arboravesny-class frigates na itinayo ng Russia. Kaya ito, isa sa ilang barkong pandigma sa Black Sea Fleet na kaya maglunsad ng caliber cruise missiles laban sa Ukraine. Madalas gamitin ang mga mapaminsalang misail na ito sa pag-atake sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Sa abot ng hanggang 2,500 kilometro o mahigit 1,500 at 50 milya ang kaliber, ay may higit pa sa sapat na abot para maiputok mula sa Novorossiysk at tamaan halos anumang target sa Ukraine. Kapag dumating ito, ang missile ay nagdadala ng warhead na may bigat na 450 kilo o humigit kumulang 900 at 72 libra. Mahirap itong pigilan dahil terrain-hugging cruise missile ito na supersonic ang bilis. Prioridad ang pagtanggal ng caliber missile sa labanan sa Ukraine. Ano pa bang mas mainam? Kundi tamaan ang isa sa natitirang barko ng Russia na kayang magpaputok ng mga ito. Ayon sa Defense Express, ang Admiral Makarov, ang huling aktibong barkong pandikma sa Black Sea na kayang mapaputok ng caliber cruise missiles. Kung tuluyang napahinto ng Ukraine ang barko, malaki itong dagok kay Putin, habang pilit niyang pinananatili ang kampanya sa Himpapawid na nagpakawala ng 138 missiles ang Russia laban sa Ukraine noong Marso. Kamangha-mangha, 52% mas mababa ang bilang na ito kaysa noong nakaraang buwan. Patunay ng tindi ng kampanya ng Russia sa pagpapakawala ng mga missile. Patuloy sinusuri ang pinsala sa Admiral Makarov. Ngunit ayon sa mga video ng pag-atake, maaring natanggal na ng Ukraine sa laban ang isa sa pinakamahalagang barkong pandigma ng Russia. Sa isang 2 minutong video, matapos ianunsyo ang pag-atake, ipinakita ng Ukraine kung paano tinamaan ng kanilang mga drone ang Russian frigates at iba pang target na tatalakayin pa. Desperadong nagpapaputok ng air defense missile ang Admiral Makarov, pero hindi nito natatamaan ang mga paparating na drone ng Ukraine na papatungo sa barkong Ruso. Nagbibigay rin ang video na yon ng ilang pahiwatig tungkol sa mga partikular na uri ng drone na ginamit ng Ukraine sa pag-ataking ito. Mukhang malaki ang warhead na dala ng drone ng Ukraine, kaya FP-1 at FP-2 marahil ang ginamit sa pag-atake. Ang FP-1 ang mukhang pinakamalamang sa dalawa dahil ang distansya na kailangang lakbayin ng mga drone ng Ukraine para marating ang Novorossiysk ay masyadong malayo para piliin ang FP-2. Hindi pa kinukumpirma ng Ukraine kung aling drone ang ginamit, pero kung FP isa ito, nangangahulugang tinamaan nila ang huling frigate ng Russia na kayang maglunsad ng caliber missiles sa Black Sea. Gamit ang drone na kayang bumiyahe ng 1,600 kilometro o 964 milya at makapaghatid ng warhead na may bigat na hanggang 120 kilo o mahigit 260 libra. Malaking firepower ang dala nito. At kung tama ang target, posibleng sapat na mapilayan ang Admiral Makarov. Kahit anong drone ang ginamit,
Malinaw na ito ay isa pang malakas na atake sa Black Sea Fleet ng Rusya. Aminin natin, di maganda ang kalagayan ng fleet simula pa lang. Noong sinimulan ni Putin ang pananakop sa Ukraine, inaasahang panlaban ng Rusya ang Black Sea Fleet. Walang totoong hukbong dagat ang Ukraine na may pagmamalaki. Hindi sapat ang ilang patrol vessel at barkong pandigma laban sa mina kumpara sa mga missile carrier at barkong pandigma ng Rusya. Kayang atakihin ng Rusya ang Ukraine, anumang oras, gamit ang mga barkong ito. Kayang kontrolin ng Rusya ang Black Sea. Hadlakan ng pag-export ng butil ng Ukraine, kaya mawawalan ang Kiev ng $1 billion na magagamit sana nito sa digmaan at magbukas ng ligtas na daanan sa Black Sea para makapaglapag ng mga sundalo sa kalupaan ng Ukraine mula sa inangking Crimea. Plano yon, pero hindi naging magandang resulta. Mahigit 4 na taon na sa digmaan, pero malayong-malayo pa ang Rusya sa ganap na pagkontrol sa Black Sea. Pinatunayan ng Ukraine na ang matalinong kombinasyon ng mga misil at drone, lalo na ang mga drone na patuloy nitong pinauunlad sa buong digmaan para maging mas mapanganib kaysa dati, ay higit pa sa sapat para pigilan ang dating kinatatakutang hukbong dagat ng Rusya. Ngayon, nakakulong na sa Black Sea lalo na sa Novorossiysk, ang hukbong dagat ay parang mga madaling puntiryahin na walang magawa, kundi umatras at magdasal na hindi sila ang susunod na target ng Ukraine. Lampas isang katlo ng Black Sea Fleet ang winasak ng bansang halos walang hukbong dagat. Ang Admiral Makarov ay magdadagdag lang sa mga nakakatakot na bilang na yon kung sakaling sapat ang pinakabagong pag-atake ng Ukraine para may labas sa labanan ang barko. Napatunayan ng hindi kayang harapin ng Rusya ang asimetrikong taktika ng Ukraine laban sa Black Sea Fleet. Wala nang epekto ang fleet na yon sa export ng Ukraine na yon. Naitaboy ng Ukraine ang mga barkong pandigma ng Rusya mula sa kanilang export routes. Ngayon, tulad ng sa pag-atake sa Admiral Makarov, nakapokus na ang Ukraine sa ilang barko ng Black Sea Fleet na kayang umatake sa mainland ng Ukraine mula malayo. Kasama rin ng mga missile cruiser at frigate na kayang maglunsad ng mga missile na kaliber. Kung mapatigil ng Ukraine ito, magiging wala ng silbi sa digmaan sa Ukraine ang Black Sea Fleet ng Russia. Habang nasusunog ang Admiral Makarov, lalong lumala ang sitwasyon sa Black Sea. Sa likod ng mga pag-atake sa barko, nagdulot ang Ukraine ng mas malaking problema sa Russia na matagal nang nagpapahirap sa industriya ng langis nito at lalala pa dahil sa isa pang target sa Black Sea na inanunsyo ni Brovdi noong Abril 6. Bago tayo mapatuloy, paalala lang na ito ang The Military Show. Kung di ka pa subscribed, na yan na ang tamang oras para pindutin ang button. Malaking kawalan ngayon ang Admiral Makarov para sa Black Sea Fleet. Mas mahalaga sa Russia ang Sivash self-elevating oil drilling platform sa Black Sea na tinamaan ng unmanned systems ng Ukraine sa tulong ng hukbong dagat ng Ukraine. Mukhang muling pinapakita ng mga Ukrainian patrol boat na dapat sana'y kayang sirain ng Black Sea Fleet ng Russia ang kanilang halaga, kahit ng mga drone talaga ang gumagawa ng aktwal na pinsala. Sa mga ulat nito tungkol sa pag-atake ng Ukraine, binanggit ng Kiev Post na ang video na nabanggit natin kanina ay nakulit sa kalagitnaan mula sa pagpapakita ng pag-atake laban sa Admiral Makarov. Pagkatapos, binigyang diin nito kung paano isinagawa ng mga drone ng Ukraine ang pangunahing at pangalawang pag-atake laban sa Sivash oil platform. Makikita sa footage ng oil rig ay target militar na pwedeng atakihin ng Ukraine para mapinsala ang industriya ng langis ng Russia. Ipinakita sa video kung paano ginamit ng Russia ang oil rig bilang plataporma para sa mga air defense radar. Iyon ang mga target ng Ukraine sa pag-atake at ilang beses nila itong tinamaan. Ang mga kuha ay mula sa pananaw ng drone habang bumabangga sa Sivash platform. Makikita rin sa video ang mabilis na sulyap ng malilit na bangka o mga sasakyang pandagat na walang tripulante. Mas malamang na nagpadala ang Ukraine ng mga seaborne drone sa drilling rig na nagpalipad naman ng mga FPV drone para takiyin ang mga air defense radar doon. Alam natin na may ganitong kakayahan ng Ukraine. Noong Pebrero, iniulat ng United 24 Media na nakabuo ang Ukraine ng mga Sea Drone na nagsisilbing mothership para sa mga FPV drone. Dinadala ng Sea Drone ang FPV drone sa malalayang destinasyon na hindi kayang abutin ng mga FPV drone mag-isa. Pagkatapos, inilunsad nila ang mga FPV. Tila, naranasan na ng Sivash platform ang buong bagsik ng ganitong uri ng pag-atake, na nagpapakita ng mapanlikhang asymmetric na mga taktikang patuloy na ginagamit ng Ukraine sa Black Sea. Isang mahalagang barkong pandigma ng Russia ang nasusunog. Nasusunog din ang isang oil drilling platform na ginawang bahagi ng air defense network ng Russia sa Black Sea. Kung akala mo yan lang ang ginawa ng Ukraine sa Black Sea kamakailan, nagkakamali ka.
Nagsagawa rin ng Ukraine ng malaking pag-atake sa Sheshkaris Oil Terminal sa Novorossiysk na sinasabing sumira sa 2 pier at ilang pipeline control nodes. Ang pag-atake ay nagpatigil sa paglo-load ng krudo sa daungan na nagdulot ng malaking dagok sa export ng langis ng Russia na hirap na nitong mga linggo. Babalikan natin ang mga problemang yon pagkatapos nating talakayin mismo ang pag-atake sa Sheshkaris. Ayon sa Kiev Post, nagdulot ng malaking sunog ang pag-atake ng Ukraine sa Sheshkaris Oil Terminal na kitang-kita mula sa kalawakan. Pero hindi talaga yon ang inaalala ni Putin. Nasasanay na siya sa mga drone ng Ukraine, lalo na sa mga pira-pirasang drone na nagdudulot ng malalaking sunog at nagpapalibot ng usok at abo sa buong pasilidad. Hindi, ang mas ikinababahala ng leader ng Russia ay ang pagtutok ng Ukraine sa oil terminal na umano'y humahawak ng 25 hanggang 35% ng crude oil exports ng Russia, kabilang ang mula sa Urals, Siberia at Kazakhstan. Ang Sheshkaris ay kaya magproseso ng 3 hanggang 3.2 milyong tonelada ng langis bawat buwan kung maayos ang operasyon. Oo, ito ay sa panahon ng kapayapaan. Pero kahit may digmaan sa Ukraine, ang Sheshkaris ay nag-aambag pa rin ng 20% sa crude oil exports ng Russia, ayon sa Kiev Post. Isa itong pangunahing sentro ng langis sa Rusya. Para makita ang laki nito, mag-quick compute tayo gamit ang 3 milyong tonelada ng crude oil bawat buwan bilang basehan. Ayon sa Louisiana Mid-Continent Oil and Gas Association, ang 1 metriko tonelada ng banyagang krudo ay katumbas ng 6.79 bariles. Noong Abril 2, umabot sa dolyar. 116 tuldok, 0.5 kada bariles ang pangunahing krudong langis ng Rusya na Urals. Kung imumultiply ang 3 milyong tonelada sa 6.79, siyam makakakuha ng 20.77 milyong bariles ng krudo na kayang iproseso ng Sheshkaris kada buwan. I-multiply ang bilang na yan sa 116 tuldok, 0.5 dolyar para makuha ang higit 2 tuldok 4 bilyong dolyar kada buwan. Ganyan kahalaga ang Sheshkaris sa Rusya. Ngayon, sarado at nasusunog ito matapos direktang tamaan ng drone ng Ukraine ang tangke ng langis. Ang mga pag-ataking iyon ay bahagi ng pinakaambisyosong opensiba ng Ukraine laban sa daungan ng Novorossiysk. Ayon sa Kiev Post, ang pinakahuling pag-atake ay may halos 50 drone na napakarami para sa isang target lang. Ipinapakita nito na pursigido ang Ukraine na tamaan ng langis ng Russia, kaya nagpakawala ito ng maraming drone para kahit ilan sa 50 ay makalusot sa depensa ng Russia at tamaan ang target. Ang maliwanag na apoy na tanaw sa kalawakan ay patunay ng tagumpay ng Ukraine. Muli, ika-4 na beses sa loob ng wala pang 6 na buwan. Babalikan natin yan mamaya, pero una, naalala mo bang nabanggit namin na may malaking problema ang Russia sa pag-export ng langis? Iyon ang maliit naming pahiwatig na ang pag-atake sa Sheshkaris ay hindi lang isang beses. Noong nakaraang buwan, sunod-sunod ang pag-atake ng Ukraine sa mga oil export terminal ng Russia sa Black Sea at Baltic Sea, malinaw na kampanya laban sa pangunahing pinagkukunan ng pera ng Russia sa digmaan. Tumutok ang mga drone ng Ukraine noong ikalawang kalahati ng Marso sa Primorsk at Usluga, mga terminal ng export ng langis ng Russia sa Baltic Sea. Pinagsama, ang mga pantalan na yon ay 40% ng kapasidad ng Russia sa pag-export ng langis. Mga 2 milyong bariles araw-araw o 60 milyong bariles buwan-buwan ang hindi may lalabas mula Baltic ports dahil sa sunog at partial na pagsasara habang may pagkukumpuni. Ayon sa Moscow Times, napakalaki ng mga sunog sa Ostluga na nakita pa mula Finland. Ayon sa ulat, humigit kumulang 50 barko ang naipit sa Gulf of Finland noong Marso 25 dahil sa pag-atake ng Ukraine. Parehong tinamaan muli ang Primorsk at Usluga mula noon. Patuloy nilalabanan ng Ukraine ang paggamit ni Putin ng kita sa langis ng Russia para pundohan ang pananakop sa Ukraine. Ayon sa TVP World, ang sunod-sunod na atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis ng Russia ay nagbawas ng halos 1 bilyong dagdag kita ng Kremlin mula sa langis matapos magsara ang Strait of Hormuz malapit sa Iran. Nawala na ang Russia ng $900 at 70 milyong dolyar na kita pagsapit ng Marso 20. Patuloy na inaatake ng Ukraine ang mga dauman ng Russia sa Baltic at Black Sea, winawasak ang mga imbakan ng langis at pinatitigil ang operasyon ng mga daungang iyon. Mahigit 1 buwan na itong nangyayari at kitang-kita sa pag-atake sa Sheshkaris na hindi napapakita ang Ukraine ng anumang senyales ng pagbagal. Masusunog ang langis ng Russia hanggang sa wala ng matirang may benta. At ibig sabihin nito ay bilyon-bilyon ang mawawala mula sa pondo ng digmaan na unti-unti nang naubos dahil sa digmaan na sobrang laki na ng naging gastos ng Russia.
Kaya napipilitan na ngayon si Putin na mamalimos ng tira-tira mula sa mga oligarko para lang mapagpatuloy ang kanyang pananakop. Layunin ng Ukraine na atakihin ang mga oil terminal. Ang pagsira sa mga frigate at mga radar ng depensang panghimpapawid ay mga tuwirang halimbawa ng pagpapahina ng Ukraine sa militar ng Russia. Pero sa mga pag-atake sa mga terminal na ito, dito talaga nagdudulot ng tunay na pinsala ang Ukraine. Bawat dolyar na hindi napupunta sa Russia, lalo na sa mataas na presyo ng langis na yon, ay dolyar na hindi nila magagamit sa kanilang makina ng digmaan. Habang naubos ang pera ni Putin, humihina ang makina. Kaya mas madali para sa Ukraine ang mas malalalim na pag-atake at nababawasan ang bigat sa mga puwersa nito sa lupa. Hindi rin naman pwedeng isipin ni Putin na tapos ng lahat ng pinakamasama ngayon. Sinabi namin kanina na 4 na beses tinamaan ng Ukraine ang Novorossiysk sa huling 6 na buwan. Ang huling pag-atake ay noong Marso 2 kung saan muling tinarget ang Saskaris Oil Terminal. 6 sa 7 loading arm ng langis sa terminal ang nasira sa pag-atake ayon sa Kiev Independent, kaya isinara ang buong pantalan. Ganon din ang mangyayari pagkatapos ng pinakabagong pag-atake na ito. Nakadamay din sa pag-atake noong Marso, 2 ang Admiral Makarov at Admiral Essen. Hindi na raw kayang magpalipad ng caliber cruise missile ang Admiral Essen matapos ang atake. Marahil, iyon ang dahilan kung bakit hindi ito naging target sa pinakabagong pag-atake na ito. Tinamaan muli ang Admiral Makarov at ininspeksyon ng Ukraine ang pinsala. Hindi na kayang gumamit ng caliber missiles ang frigate, kaya hindi na dapat mag-alala ang Ukraine sa cruise missiles ng Black Sea Fleet laban sa kanilang mga lungsod at mamamayan. Naging produktibo ang mga araw para sa Ukraine bago ang ika-6 ng Abril. Tinamaan ng drone ang isang frigate at mga air defense sa oil drilling rig. Ang pagbagsak ng huling target ay nadudulot ng mas ligtas na aerial corridor papuntang Black Sea, kaya mas tiyak ang mas marami pang pag-ataking malalim sa loob ng teritoryo ng Ukraine sa hinaharap. Tungkol sa Saskaris, nasusunog na naman ito. Sa huli, maintindihan ni Putin na delikado na mag-export ng langis mula sa pantalan na yon para sa Russia. At kung si Putin mismo ay hindi pa makaintindi, maintindihan yon ng mga tanker na kumukuha ng krudong langis ng Russia mula sa mga pantalang ito. Ayaw nilang mapasabog sa pira-piraso. Pero may posibilidad na mangyari yon dahil ginagawa ng ugali ng Ukraine ang pagsira sa mga pantalan ng Russia ngayon. Bakit pagugustuhin ng mga tanker na isugal ito kung paulit-ulit naman itong nangyayari? Pareho rin ang kalagayan ng mga barko sa Baltic region at Black Sea. Nagwala at nag-ingay siya at ayun, ibinunyag niyang lahat. Pati si Putin inamin na rin. Tapos na para sa Russia. Malaki ang nangyayari sa bansa dahil ayon sa estadistika, hindi makakabawi ang Russia sa loob ng 100 taon. Bagsak ang ekonomiya ng Russia. Nakakaawa ang antas ng pagpapanggap na ipinapakita nila. At ang mas masaklap pa, kahit matapos pang digmaan sa Ukraine, hindi pa rin ito sapat para maligtas ang Russia mula sa bangin ng pagkakalugmok sa pananalapi na dinala ng kanilang lider sa bansa. Kakabunyag lang ni Vladimir Putin ng matagal nang itinatago ng Kremlin. Ginawa niya ito sa tipikal na paraan ni Putin. Itinuro ang problema pero nagkunwaring walang kinalaman. Ipinapakita ng mga estadistika na ang paglago ng ekonomiya sa kasamaang palad ay bumababa na sa loob ng 2 magkasunod na buwan. Bumaba ng 1.8% ang GDP mula Enero hanggang Pebrero, ayon kay Putin sa isang pulong ukol sa ekonomiya, sabi ng Interfax. Dagdag pa ng Pangulo ng Russia, ang pagmamanupaktura at pangkalahatang produksyong industrial, pati na rin ang isang kritikal na sektor tulad ng konstruksyon, ay nakaranas ng pagkalugi. Inamin na ni Putin ang epekto ng digma ang sinimulan niya sa bansa. Gayunpaman, ang kinilala lang niya ay ang datos para sa unang 2 buwan ng 2026. Kapansin-pansing tahimik si Putin tungkol sa katotohanang ang GDP ng Russia ay tumaas lang ng 1% noong 2025 matapos lumago ng mahigit 4% sa nakaraang 2 taon at halos 5% noong 2024. Pero kahit paunti-unti lang ang progreso pa rin yun. Kahit na si Putin ay umaamin sa pamamagitan ng hindi pagsasabi ng lahat. Ang pagliit ng GDP ay dulot ng ekonomiyang pangdigmaan ni Putin. Ipaliwanag namin ang epekto ng desisyong ito sa Russia sa ilang minuto. Una, ang pangunahing datos. Ang 1.8% na pagbaba na binanggit ni Putin para sa Enero-Pebrero ay ibig sabihin mas mababa ng 1.8% ang GDP ng Russia kumpara sa parehong buwan ng 2025. Tandaan ang sinabi namin tungkol sa mabagal na GDP growth noon at makikita mong mas malala ang epekto nito sa Russia kaysa sa inaakala. Bumababa ang GDP ng Russia at malabong gumanda pa ito. Iniulat ngayon ng Ukraine na tinaya ng Central Bank ng Russia
ang GDP growth na 1.6% para sa unang quarter. Uy, progreso na yan, di ba? Pero ayon sa Russian Academy of Sciences, sa unang quarter ng 2026, bababa ng 1.5% kumpara sa nakaraang taon. May nagmamanipula ng datos. Bakit interesado ang Central Bank ng Russia na pasayahin si Putin sa pagsabing may paparating na pag-unlad? Bahala na kayong mag-isip sa tanong na yan. Tungkol kay Putin, may plano ba siya para ayusin ang bagsak na GDP ng Russia? Wala naman. Hindi inamin ng presidente ng Russia na posibleng siya ang dahilan ng krisis sa ekonomiya dahil sa sinimula niyang pagsakop sa Ukraine na mahigit 4 na taon nang tumatagal. Inasahan kong makarinig ngayon ng mga detalyadong ulat tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya at kung bakit kasalukuyang mababa sa inaasahan ang takbo ng mga macroeconomic indicator. Mas mababa pa ito sa inaasahan ng mga eksperto, analyst, pati ng forecast ng gobyerno at Central Bank ng Russia ayon kay Putin sa pulong. Maaring magtaka na lang tayo kung anong sasabihin ng mga ulat na ito. Kailangan ng isang napakatapang na ekonomistang Ruso o baka isang tagahanga ni Taylor Swift na hindi mapigilan ng sarili na sabihing, "Ikaw ang problema, Putin. Ikaw nga." Maaring nagpapanggap si Putin na wala siyang kinalaman sa sitwasyon ng Russia. Pero napagdesisyunan din niya ngayon ang tamang panahon para magkunwaring may magagandang bagay tungkol sa ekonomiya ng Russia. Garapal ang pagdadahilan sa pulong. Dahil sinabi ni Putin na ayon sa mga eksperto, ang kalendaryo ang isa sa dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Russia noong unang 2 buwan ng 2025. Noong Enero ng taong ito, may 2 raw na mas kaunting araw ng trabaho kumpara nung nakaraang taon. At noong Pebrero, may isa pang mas kaunting araw ng trabaho ayon kay Putin. Hindi siya mali, pero seryoso, Putin. Ang pagkawala ng 3 araw ng trabaho ay sapat para magdulot ng 1.8% pag-urong ng GDP. Kung ganon, bakit lumalago ang ibang bansa? Ang UK, kahit hindi maganda ang ekonomiya, ay nagtala ng 0.1% tunay na paglago ng GDP noong Enero at 0.5% paglago noong Pebrero. Hindi man magandang bilang. Pero kung isama ang Japan, US at grupo ng 7 bansa na may 0.1 hanggang 0.3% na paglago, tugma ito sa ibang bahagi ng mundo. Ngunit ang ekonomiya ng Rusya ay lumiit ng 1.8%. Tinatangka ba ni Putin na ipahiwatig ng ibang mga bansa ay parang mahika na nagkaroon ng 3 dagdag na araw ng trabaho na hindi naranasan ng Rusya? Mahina at pilit ng dahilan ang pagsisi sa kalendaryo at hindi sapat ipaliwanag ang mga numerong mula Rusya ngayon. Itinururi ni Putin ang mababang antas ng unemployment sa Rusya bilang isa pang positibong bagay. Sa kasalukuyan, ang unemployment ay nasa 2.1%. Ipinapakita nito na flexible at nagbabago ang ating pamilihan ng paggawa. Umunlad ang platform-based na trabaho, sabi ni Putin sa pagpupulong. Ang 2.1% na unemployment rates ay tiyak na kahanga-hanga, kahit sa unang tingin. Pero may ilang problema sa mga numero ni Putin na nagpapakita na kahit ang mababang bilang ngayon ay hindi talaga ang tampok na sinasabi ni Putin. Una, hindi natin tiyak kung tama ang bilang ngayon. Ayon sa Eurasia Review noong Enero 10, sinabi ng ekonomistang si Valentin Katasanov ng 2.1% o 2.2% noong Enero ay malayo sa totoong antas ng unemployment sa Russia. Hindi kabilang sa porsyento ang hindi nang parehistro bilang walang trabaho sa mga awtoridad. Hindi rin ito kinokonsidera ang mga taong dapat may trabaho pero walang totoong full-time na trabaho dahil nababawasan ng araw nila o pinapatigil sila ng kumpanya dahil kulang ang gawain. Ayon kay Katasanov, maring doble ang unemployment rate sa Russia kapag isinama ang mga problemang ito. Hindi naman totoo ang magandang imahe na gustong ipakita ni Putin tungkol doon. Ano pa bang bago kay leader ng Russia? Sabihin na lang nating tanggapin ang 2.1% unemployment rate na binanggit ni Putin. Totoo man ito. Isa na naman itong pagkakataong nabubuking ni Putin ang sarili niya. Yung pinapakita niyang mabuti raw para sa ekonomiya ng Russia ay palatandaan ng krisis sa paggawa ng bansa. Tandaan, ayon sa Ukraine, higit 1.3 milyong kaswalti ang naitala sa Russia mula nang simula ni Putin ang pananakop. Maraming tao yon. Karamihan ay mga lalaki na basta na lang nawala sa lakas paggawa ng Rusya. Ayon sa American Foreign Policy Council, hinarap ng Russia ang digmaan ni Putin na may seryosong problema sa demografiya at paggawa. Para sa Rusya, ang pinaka-optimistikong senaryo para masolusyonan ng mga problemang ito ay tumanggap ng 500 at 50,000 migrante bawat taon para lang mapigilan ang pagliit ng populasyon nito. At hindi pa kasama rito ang utang dulot ng digmaan. Ang mga palatandaan ng kakulangan sa manggagawa ay nagsisimula na maging malinaw noong 2024. Ayon sa konseho, noong taon na yon, iniulat ng Superjob na 70, 3% ng mga kumpanya sa Russia ay kulang sa empleyado. Sa Moscow Times naman noong Abril 16. Ayon sa Times,
Binalaan ni Elvira Nabiulina, gobernador ng sentral na bangko ng Russia, na napipilitang magtaas ng sahod ang mga negosyo para makipagkumpetensya sa pagkuha ng mga empleyado sa isang job market na halos wala ng mapagpilian. Ang mas mataas na sahod na yun ay nagpapataas ng gastos sa produksyon para sa mga negosyong ito na nagdudulot ng biglang pagtaas ng presyo para sa mga mamimili. Kakulangan ng manggagawa sa Russia ang pangunahing banta sa katatagan ng presyo ngayon. Kaya maaring hindi kasing ganda ng sinasabi ni Putin ang 2%, 1% unemployment rate. Ipinapakita nito na wala pa ring solusyon si Putin sa matagal ng kakulangan sa manggagawa. Sa katunayan, pinalala pa niya ang problema sa pamamagitan ng pagsisimula ng digmaan na magdudulot ng pagkawala ng milyon-milyong potensyal na manggagawa sa Russia pag natapos ng lahat. Iyan ang mga magagandang bagay tungkol sa ekonomiya ng Russia. Pero malinaw na walang totoong positibong nangyayari kahit pilit pinapaganda ni Putin ang sitwasyon. Dito nagiging seryoso ang usapan dahil maraming sektor ng ekonomiya ng Russia ang bumabagsak at wala masyadong magawa si Putin. Bago tayo magsimula, paalala. Pinapanood mo ang The Military Show. Kung may natutunan ka, mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang analysis namin. May seryosong problemang ekonomiya sa Russia. Alam naming narinig mo na yan dati, siguro dito rin sa channel na ito. Ngayon, nakikita natin ang epekto ng 4 na taong maling desisyon ni Putin na nagtulak sa Russia sa pinansyal na bangin na di na nito kayang malampasan. Magsisimula tayo sa negosyo. Sabi ng Ukraine Today mula Moscow Times, ayon sa Enterprise Monitoring ng Russian Central Bank, bumabagal ang paglago ng negosyo sa Russia. Gamit ang Business Climate Indicator o BCI, kung saan ang anumang numero na lampas sa 0 ay palatandaan ng paglago, at ang anumang numero na mas mababa ay palatandaan ng pagbagsak. Ang Russia ay mula sa BCI na 0.2 noong Enero, patungong minus 0.1 noong Pebrero. Sa pinakamaganda, maaari nating tawagin itong stagnant at lalo lang itong lumalala mula doon. Naitala ng Central Bank ang malaking pagbagsak ng kita ng negosyo sa karamihan ng mga industriya sa Russia sa unang quarter ng 2026 at lalo pa itong lumalala bawat buwan. The New Voice of Ukraine ay may mas marami pang estadistika na nagpapakita ng laki ng mga problemang kinakaharap ng industriya ng Russia. Ang konstruksyon, matagal ng haligi ng ekonomiya ng Russia, ay bumaba ng 16% sa produksyon noong Enero kumpara sa nakaraang taon. Noong Pebrero, muling gumaba ng 14% marahil dahil sa 5.3% na pagbaba ng fixed capital investment noong ika-4 na quarter ng 2025. Bumaba ng 2.7% ang pagmamanupaktura sa Russia sa unang 2 buwan ng 2026 kumpara nung nakaraang taon. Bumagsak ng malaki ang cargo turnover ng komersyal na transportasyon sa Russia noong Pebrero sa 400 at 33 bilyong ton-kilometro pinakamababa mula 2020 noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Hindi gumagalaw ang retail trade sa Russia at bumabagal na rin ang paglago ng sahod. Nasa 8% ito noong Pebrero kumpara sa 13.5% para sa buong 2025. Ipinapakita nito na nahihirapan ang mga negosyo sa Russia. Habang humaharap na sila sa matinding kakulangan sa manggagawa, ngayon ay nalulugi pa sila ng sobra-sobra. Ibig sabihin, hindi na nila kayang mag-alok ng mas mataas na sahod gaya ng dati. Nakikita na natin ang mga desperadong hakbang tulad ng ilang pabrika sa Russia na lumilipat sa 3 araw na trabaho kada linggo ayon sa ulat ng United 24 Media noong Marso 30. Kasama rito ang IZ Cartex, isang planta ng mining excavator na nagpaikli na ng oras ng trabaho ng 38% ng kanilang empleyado. Sa Leningrad, ayon sa ulat, 8 kumpanyang tumigil sa produksyon at 16 pa ang nagbawas na schedule. Ang sektor ng sasakyan sa Russia ay may ganitong mga problema rin. Kinailangang itigil ng Avtovaz ang produksyon habang nagbawas naman ng oras ng trabaho ang KAMAZ, na dalawa sa pinakamalalaking tagagawa ng sasakyan sa Russia. Ang KAMAZ ay bumaba na sa 4 na araw na trabaho kada linggo, katulad ng ginawa nila nung taginit ng 2025 nang bumagsak ang benta ng mga sasakyang Ruso. Noong Nobyembre, inihayag ng tagagawa ng tangke ng Russia na Uralvagonzavod ang malawakang tanggalan ng mga empleyado na nagresulta sa pagbaba ng bilang ng mga manggagawa sa ilan sa kanilang unit ng 50%. Hindi ito ang mga hakbang na ginagawa ng mga kumpanyang maayos ang kalagayan. Ito ang mga hakbang na ginagawa ng mga negosyo kapag hindi na nila natatanggap ang mga order na kailangan nila para manatiling may kakayahang magbayad, habang papalapit sila sa hindi maiiwasang pagbagsak. Sa mas malawak na antas, apektado ng mga problemang ito ang federal na budget ng Rusya. Pinapapatawan ng Rusya ng napakabigat na buwis ang mga kumpanya nito na hindi kabilang sa langis at gas hanggang sa halos malugi na ang mga ito. Tinaasan ang value-added tax, excise tax at iba pang buwis.
Kahit ganito, 7% lang ang nadagdag na kita ng Rusya mula sa mga negosyong hindi konektado sa enerhiya noong unang quarter ng 2026. Nangyari ito kasabay ng 17% pagtaas sa gasusin ng federal na budget ng Rusya. Ang resulta? 4.58 trilyong rubel o 60 bilyong dolyar na kakulangan sa budget habang gumagastos ang Rusya ng daan-daang bilyong dolyar sa digmaan sa Ukraine. Langis at gas pa lang ito. Pundasyon ng ekonomiya ng Rusya ang enerhiya. Ayon sa Oxford Institute for Energy Studies, 30 hanggang 50% ng federal na budget ng Rusya ay mula sa buwis ng mga kumpanya ng langis at gas. At 20% ng GDP ng bansa ay mula sa industriya ng enerhiya. Ang konklusyon na maaari nating makuha mula sa mga porsyentong ito ay na ang isang malakas na sektor ng enerhiya ay karaniwang nangangahulugan ng magagandang kalagayang pang-ekonomiya sa loob ng Rusya. Kung mahina ang sektor ng enerhiya, problema ito. At mismong Rusya ang naguulat nito. Sa press release noong Abril 8, iniulat ang Ministry ng Pananalapi ng Rusya na bumaba ng 8.2% ang kita ng federal na budget sa unang quarter ng 2026 kumpara sa parehong panahon ng 2025. Ang 7.1% na pagtaas mula sa pagbubuwis ng mga negosyong hindi konektado sa enerhiya ay hindi sapat para mapunan ng kakulangan sa pera mula sa langis at gas, na ang kita mula rito ay 45.4% na mas mababa kumpara noong 2025. Ang mas mababang presyo ng langis ang sinisisi sa kakulangang ito at ang pagkawala ng pera mula sa enerhiya ay nagresulta rin sa pagsuspindi ng Rusya sa mga transaksyon ng ginto at dayuhang pera hanggang Hulyo 1. Kahit ang mga resulta ng Operation Epic Fury ay hindi gaanong nakakatulong sa Rusya gaya ng inaasahan. Nang sinimulan ng US ang operasyon nito laban sa Iran, binlokada ng rehime ng Iran ang Strait of Hormuz. Simula noon, binlokada ng US ang mga daungan ng Iran at sinikap may balik ang trapiko sa mahalagang daan ng tubig. Ang problema ay, dahil halos 20% ng langis at liquefied natural gas ng mundo ay dumadaan taon-taon sa Strait of Hormuz. Ang barikada ay nagdudot ang tigil ng langis at gas, kaya tumaas biglang presyo sa buong mundo, umiikot sa dolyar. 100 bawat bariles ang presyo ng langis sa malaking bahagi ng Operation Epic Fury at nasamantala ito ng Rusya. Kahit na ibinebenta sa mas mababang presyo, nagawa pa rin ng Rusya na kumita ng mas malaki sa bawat bariles na dinadala ng kanilang shadow fleet dahil mas kaunti ang langis na nagmumula sa rehiyon ng Gulf. Noong Abril 9, iniulat ng Reuters na dodoble sa 9 bilyon ang kita ng Rusya mula sa buwis sa langis ngayong Abril dahil sa sitwasyon sa gitnang silangan. Maganda ito para sa Rusya, pero hindi rin magtatagal. Kapag nagkaayos ang US at Iran at nagbukas ang Hormuz, bababa ang presyo ng langis at muling haharap ang Rusya sa epekto ng mga parusa at pag-atake ng Ukraine na nagpapababa ng kanilang kita sa langis at gas. Dahil sa dumaraming problemang pang-ekonomiya, panandalian lang ang aasahang pagtaas ng Rusya na dulot ng mga sitwasyong di nila kontrolado. Pagkatapos ma-resolve ang mga iyon, babalik agad ang Rusya sa problema. Ayon sa Russian think tank na CMASF, ang sitwasyon ng langis ngayon ay parang band-aid lang sa malalim na sugat. Kahit inaasa ng forecast ng export price ng Urals crude sa 80, $1.6 kada bariles, sinasabi nitong mapapabilis lang ang paglago ng ekonomiya ng Rusya sa 2026 ng 0.5% at hindi lalampas sa 1.3% ang kabuuang paglago. Optimistikong senaryo pa nga ito para sa Rusya dahil lahat ng palatandaan ay nagpapakita na sa 2026 papasok ang Rusya sa resesyon. Si Putin ay nananawagan ng mga solusyon. Hindi ito ganong makakatulong kung si Putin mismo ang ugat ng lahat ng ito. Mataas pa rin ang mga interest rate sa loob ng Rusya at sinasabi ng central bank na hindi nila ito bababaan ng malaki sa malapit na panahon. Bumaba ng 2.3% ang pamumuhunan sa negosyo ng Rusya noong 2025 at ayon sa Ministry of Economic Development, posibleng bumaba pa ito sa 2026. Dagdag pa rito, ang tanging mga pamumuhunan na pumapasok sa mga kumpanya ng Rusya ay nagmumula rin mismo sa mga kumpanyang iyon. Ngayon, ano sa tingin mo ang mangyayari kapag hindi kumikita ang mga negosyong iyon? Mas kaunti ang kanilang ini-invest na nangangahulugang hindi sila lumalago na nagreresulta sa mas marami pang pagsubok para sa ekonomiya ng Rusya. Walang darating na panimbang o pag-angat para sa pagbangon ng ekonomiya ng Rusya. Lahat ng ginawa ni Putin ay nagdulot ng malalaking problema at nagpasadsad sa Rusya. At ang tanging paraan para magkaroon ng kahit kaunting pag-asa ang Rusya na makatakas sa spiral na yon ay gawin ng isang bagay na hinding-hindi gagawin ni Putin. Tapusin ang digmaan sa Ukraine. Pero malamang na kahit yon ay hindi na makapagliligtas sa Rusya sa puntong ito. Sa opinyon sa Moscow Times, sinabi ni Vasily Burov, direktor ng Estantolab Consulting Firm
at Andrei Yakovlev, associate researcher sa Davis Center ng Harvard University, na nagsimula ang problema sa ekonomiya ng Rusya bago pa ang pananakop ni Putin. Matagal nang pinili ng Rusya ang paggasto sa armas kaysa sa kapakanan ng mamamayan bago pa ang 2022. Sabi ng dalawa, inipon ni Putin ang kapangyarihan at yaman ng Rusya sa regional na elite, kaalyado ng Kremlin at malalaking negosyo. Ibig sabihin, kukunti na ang natira para sa mga karaniwang tao kahit bago pang digmaan sa Ukraine at mas lumiit pa ngayon. Laging kulang ang investment ng Rusya sa serbisyong panlipunan at infrastruktura. May digmaan din sa loob ng Rusya dahil sa sentralisadong yaman na nadudulot ng kahirapan sa mga rehiyon sa labas ng Moscow. Ayon kina Burov at Yakovlev, sinadya ito para bigyan si Putin ng maraming recruit para sa kanyang hukbo. Ang hindi pagkakapantay-pantay na lubos na nailantad mula ng salakayin ni Putin ang Ukraine ay matagal nang umiral at naipon sa maraming taon. Hindi ito mawawala kahit matapos ang digmaan. Ito mismo ang buong sistema ni Putin. Ipunin ang lahat ng yaman sa itaas at pabayaan ang natitirang bahagi ng Rusya na maghirap. Matagal nang nawala ang anumang tiwala na maaring mayroon ang mga negosyante sa estado ng Rusya. Mas lalong titibay ang kalagayan na ginawa ni Putin matapos ang digmaan sa Ukraine. Ang isang malupit at baliw na tao na ang iniisip lang ay ang pagpapayaman sa sarili habang nasusunog ang kanyang bansa ay hindi ang taong dapat hanapan ng solusyon sa mga problemang pang-ekonomiya na siya rin ang may gawa. Wala nang natitirang pag-asa para sa Rusya, kundi ang tuloy-tuloy na pagbagsak patungo sa lalo pang lumalalang kalagayang pang-ekonomiya. Kahit matapos ang digmaan sa Ukraine, mananatili ang mga problemang nabanggit. Habang patuloy na yumayaman sina Putin at mga kasamahan niya, wala silang anumang dahilan para pagandahin ang kalagayan ng nalalabing bahagi ng bansa. Ano ang totoong solusyon na gusto ni Putin mula sa mga ekonomista? Hindi nila ito sasabihin, pero ito ay ang alisin si Putin. Hindi mangyayari yon. At ibig sabihin nito ay hindi man lang makapagpapakita ng anumang senyales ng pagbangon ang Russia hanggat hindi namamatay si Putin. Maraming pagkataranta sa loob ng Kremlin tungkol dito at marami ring pagkataranta tungkol sa kung gaano kabigo ang Russia sa mga frontline sa Ukraine. Matagal nang pinapalakas ng Russia ang presensya nito sa Baltic Sea. Ibig kong sabihin, kailangan talaga nila yon. Mahalagang lifeline ang dagat na yon para sa Russia dahil tumutulong ito sa bansa na mapanatiling umaagos palabas ang kanilang langis. Tintarget at paulit-ulit na pinapatukan ng Ukraine ang oil lifeline ng Russia sa Baltic Sea, sinisira ang mga bagay na hindi na kayang palitan ni Putin. 3 gabi nang magulo sa Russia. Parang binunot ang maitim na puso ng Baltiko at dumudugo ang imperyo ng langis ni Putin. Ngayon, para mabigyan tayo ng idea sa ginagawa ng Ukraine sa Baltic, pupunta tayo sa Kryshi Oil Refinery sa Leningrad Oblast, Russia. Noong madaling araw ng Marso, 26 inatake ng Ukraine gamit ang mga drone ang refinery na nagpoproseso ng krudong langis ng Russia para gawing mga produktong magagamit gaya ng gasolina at pampadulas. Nangyari ang pag-atake habang ang pandagdigang presyo ng langis ay tumaas sa mahigit $100 kada bariles ilang beses na mula nang ilunsad ng US ang Operation Epic Fury sa Iran. Ito, kasama ng iba pang mga pag-atake na tatalakayin natin, ay idinisenyo upang magpadala ng malinaw na mensahe kay Putin na ang kagustuhan niyan makinabang sa mas mataas na presyo ng langis ay pipigilan ng Ukraine sa bawat yugto. Si Robert Grovedy, dating komandante ng Madhya Birds at kasalukuyang pinuno ng Unmanned Systems ng Ukraine, ay nag-post sa Telegram para ipaliwanag ang epekto ng lumilipat na parusa ng Ukraine sa Kryshi. Ang langis mula Siberia na maayos na pumapasok sa Kinev Oil Refinery, Kryshi Refinery, at pagkatapos ay sa pamamagitan ng diesel fuel o krudong langis sa mga daungan ng Transneft Primorsk at Ust-Luga ay iniimbak at pinapakain gamit ang madugong sobrang langis ng matandang nakatago sa bunker. Sa nakalipas na 3 araw, sa tulong ng mapagmahal sa kalayaan na Ukrainian PETA na may kasamang mga palabas na pyrotechnic ay medyo nasira. Mapanuyam naghayag si Broidy sa anunsyon ng pag-atake ng Ukraine. Nagbiro siya tungkol sa paglika ng Ukraine ng problema sa isang mahalagang Baltic oil refinery ng Russia na aabutin ng ilang araw bago mapatayin ng Russia ang apoy at ayusin ang pinsalang dulot ng Ukrainian drones. Sa amin, maaring kulang ang sinabi niya. Ayon sa Euromaidan Press, nasira ng pinakahaling pag-atake sa Baltic Sea Oil Network ni Putin ilan sa mga pangunahing oil processing unit ng Kryshi Refinery, kaya napilitang itigil ang pagproseso ng krudong langis. Hindi ka makakagawa ng gasolina at diesel kung nasusunog ang processing units mo. Para kay Putin, ibig sabihin nito ay hindi na kayang gawin ng Russia ang mga produktong langis na ipinapadala sa mga sundalo at binebenta sa mga customer para mapanatili ang pagsalakay sa Ukraine.
Bukod sa processing unit, tinamaan din ng drone ng Ukraine ang 2 storage tanks sa refinery. Kaya pati ang langis na handa para sa pagproseso o mga pinong produktong handa ng ipadala ay nasusulog din sa Karishi. Maaring meron pang iba. Tinataya pa ang tunay na lawak ng pinsala. Walang palatandaan ng karaniwang pahayag ng Russia na mga debris ng Ukrainian drone ang dahilan na nagpapakitang abala ang mga autoridad sa Leningrad sa pag-apula ng mga sunog sa Karishi plot. Ayaw ni Putin na makita ito sa Karishi dahil mas mahalaga ang refinery na ito sa Russia kaysa sa ipinapakita niya sa publiko. Ang Karishi ay hindi lang karaniwang oil refinery. Ilang buwan nang tinatarget ng Ukraine ang mga refinery ng Russia para pigilan ang kita ni Putin mula sa langis. Iba ang Karishi dahil isa ito sa mga pangunahing bahagi ng makinarya ng langis sa Baltic Sea na matagang ang binubuo ng Russia sa loob ng mga dekada. Ipinapaliwanag ito ng Bloomberg sa kanilang ulat tungkol sa pag-atake ng Ukraine kung saan binanggit nila na ang Karishi facility ay dinisenyo para magproseso ng mahigit 400,000 bariles ng langis kada araw na nakatuon sa paggawa ng diesel, gasolina at light fuel oil na ipinapadala ng Russia sa mga kliyente nito. Ayon sa Euromaidan Press, ang Nenef refinery sa Karishi ay kabilang sa 3 pinakamalaking processing plant sa Russian Federation. Humahawak ito ng 20 hanggang 21 milyong toneladang krudong langis taon-taon. Bukod sa pagiging refinery ng produktong pang-export, ang Karishi ay 6% ng kabuuang refining capacity ng Russia at gumagawa ng fuel para sa sandatahang lakas at mamamayan ng bansa. Hinagit ng Ukraine ang tamang refinery sa maling oras para kay Putin. Habang tumataas ang presyo ng langis dahil sa Operation Epic Fury, umaasa si Putin na makakatulong ang Karishi refinery na magdala ng bilyon-bilyong dolyar sa Russia na hindi sana nito makukuha. Ngayon, nasusunog na ito. Kahit masama na ito para sa diktador ng Russia, ang mga problema sa Karishi ang pinakabago lang sa mga suliraning lumiletaw sa Russia. Sa likod nito, may mas malaking problema pa. Sumusugod ang Ukraine sa rehiyon ng Baltic. Ang insidente sa Karishi ay pinakabago sa sunod-sunod na pag-atake nitong mga araw, lahat para buwagin ang operasyon ng langis ng Russia sa Baltic Sea. Sa loob ng 3 sunod-sunod na araw, mula Marso 23 hanggang Marso 26, ang mga drone ng Ukraine ay lumilipad, minsan umaabot ng higit sa 1,000 kilometro o mahigit 600 at 20 milya para paulit-ulit na tamaan ang mahahalagang target sa rehiyon ng Baltic. Bukod sa refinery, tinatarget din ng Ukraine ang export hub, terminal at halos anumang pasilidad na inaasahan ng Russia para mailabas ang kanilang likidong ginto sa mga mamimili. Ilang mahalagang pantalan ng Russia sa Baltic Sea tulad ng Primorsk at Ust-Luga ay tinamaan sa loob ng 3 araw. Pinagsama, responsable ang 2 pantalan sa pag-export ng 47.7 milyong toneladang produktong petrolyo noong 2025 ayon sa ulat ng United 24 Media. Ipinapakita ng malaking dami na bilyon-bilyong dolyar ng maruming pera mula langis ng Russia ang dumadaan sa 2 pantalan na ito. Ngayon, wala sa kanila ang gumagana dahil tinamaan ng drone ng Ukraine tulad ng sa Karishi Oil Refinery. Ang Primorsk ang unang tinamaan sa 3 target. Noong Marso 23, sinalakay ng mga drone ng Ukraine ang pantalan malapit sa St. Petersburg na madaling araw. Alas 4 ng umaga, napilitan si Gobernador Alexander Dortenko na aminin na nasira ng mga drone ng Ukraine ang tangke ng imbakan ng gasolina. Pero tinatago ni Drozdenko ang tunay na pinsala. Noong Marso 26, iniulat ng tagaloob na 5 o 6 na imbakan ng tangke sa Primorsk ang nasira ng drone ng Ukraine. Nagdulot ng makapal na usok na halos 200 kilometro o mahigit 120 milya ang inabot papasok sa Russia. Kahit hindi nila nakita ang nasusunog na daungan, nakita nila ang usok sa hangin at alam nilang umatake na naman ang mga drone ng Ukraine. At makalipas ang 2 araw, umatake na naman ng Ukraine. Noong Marso 25, nabalitang tinarget ng mga drone ng Ukraine ang daunan ng Ust-Luga. Ang mga drone ay naglakbay ng halos 1,000 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine noong gabi ng Marso 24-25. Sa huli, tumama ang mga ito sa Ust-Luga na nagdulot ng hindi bababa sa 10 malalakas na pagsabog. Nag-iwan din ito ng matinding liwanag mula sa langit na nakita ng mga residente sa malalayong lugar. Ngayon, nag-ulat si Drozdenko sa Russia tungkol sa pag-atake. Tinawag itong maliit na pagsiklab at iginiit na 56 drone ng Ukraine ang napabagsak ng air defenses. Iba ito sa pahayag tungkol sa mga debris ng drone at yan lang ang maibibigay nating kredito kay Drozdenko dahil iba ang sinasabi ng ulat at satellite photo mula sa insidente.
Ayon sa The Telegraph, umabot sa mahigit 100 metro o 320 talampakan ang taas ng apoy mula sa maliit na pagsiklab na ito. At binanggit din ng parehong ulat na 4 na beses tinamaan ng Ukraine ang Ust-Luga sa loob ng 5 magkasunod na gabi hanggang Marso 28. Nawasak na ang pantalan ng Ust-Luga na ginagamit sa pagkakarga ng langis. May pinsana rin sa technical na trestle at mga tangke ng imbakan na nagpapakitang hindi maliit ang pag-atake ng Ukraine. Patuloy na inaatake ng Ukraine ang Ust-Luga. Winawasak nito ang lahat ng pinundar ng Russia para sa industriya ng langis sa Baltic Sea. Mahalaga ang paulit-ulit na pag-atake rito at ito ay nagdudulot ng paglala na lubos na ikinagulat ni Putin. Masama na ang 3 sunod na pag-atake sa mahahalagang bahagi ng infrastruktura ng langis ng Russia sa Baltic Sea sa loob ng 3 araw. Iyan ay isang malawak na pag-atake na nangangailangan ng mahusay na plano mula sa Ukraine at mahinang depensa sa himpapawid ng Russia. Tinamaan ang Ust-Luga ng 4 na beses sa loob ng 1 linggo at ang Primorsk ng 3 malalakas na tama sa 5 araw ayon sa Euromaidan Press. Ang nakikita natin dito ay isang planado at magkakaugnay na kampanya na ayon sa energy analyst na si Boris Aronstein ay itinuturing na pinakamalaking banta sa pag-export ng langis at mga produktong langis ng Russia mula nang magsimula ang digmaan. Dagdag pa ng eksperto, ang maingat na pag-atake, lawak, direksyon at tiyempo nito ay nagdulot ng epekto na, sa aking karanasan, ay hindi ko naranasan sa mahigit 4 na taon ng digmaan. Maaring nais ng Ukraine ulitin ang ginawa nito sa Feodosia Port, Crimea noong 2025. Matapos ang 2 pag-atake ng Ukraine noong Setyembre at Oktubre ng nakaraang taon, tinaya ng Institute for the Study of War na posibleng hindi na mapagana ng Russia ang pantalan habang may labanan pa sa Ukraine. Ang mga pag-atake sa Feodosia ay nagpahina sa kakayahan ni Putin na kontrolin ang ilegal na inangking Crimean Peninsula. Mas malaking banta sa kakayahan ni Putin magdigma ang mga pag-atake sa Baltic Sea na yon. Ipapaliwanag namin sa inyo kung bakit maya-maya lang. Pero habang nandito na rin tayo, kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto ninyong makita pa, mag-subscribe kayo sa Military Show para hindi ninyo mamiss ang alinman sa aming mga video. Kaya nitong nagdaang linggo, napanood na lang ni Putin habang winasak ng Ukraine ang 2 mahalagang oil port ng Russia sa Baltic Sea. Ngayon, wala pa rin siyang magawa habang nasusunog ang isa pang oil refinery. Ang refinery ang nagsusupply o sana'y nagsusupply sa 2 port na iyon kung hindi rin nasusunog ang mga ito. Habang nagtatago si Putin, nasusunog ang buong operasyon ng langis ng Russia sa Baltic Sea. Literal. Ang mga port na madalas atakihin ng Ukraine ang siyang naglo-load at nagpapadala ng halos 1 milyong bariles ng langis araw-araw. Sa ngayon, ayon sa ulat ng The Telegraph, kumikita ang Russia ng humigit kumulang 700 at 60 milyong dolyar kada araw mula sa kanilang langis. Ulay, ang pagtaas ng presyo ay dulot ng pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz na siyang pangunahing dahilan nito. Iniulat ng United 24 Media na posibleng umabot ng mahigit 2 linggo bago maayos ng Russia ang 2 Baltic seaport base sa kumpunyang ginawa sa Novorossiysk matapos ang drone attack noong Marso. Hindi agad bumalik ang mga tanker sa pantalan. Sa katapusan ng buwan lang nagsimula. Ang iskedul ng kumpuni ay batay sa pag-aakalang hindi pa ulit-ulit na aatakehin ng Ukraine ang mga pantalan at refinery hanggang sa wala nang matira sa mga ito. Alam ng Ukraine na kaya nila itong gawin. Sunod-sunod na matagumpay na inatake ang oil infrastructure ng Russia sa Baltic Sea sa loob ng 1 linggo na nagpapakitang kompromiso, kulang o wala ang air defenses ng Russia sa Primorsk, Ust-Luga at Karishi. Tingnan natin ang lawak ng pinsalang nagawa ng Ukraine sa 1 linggo ng matitinding pag-atake. Iniulat ng United 24 Media na may 18 tanker sa pantalan ng Primorsk at Ust-Luga noong Marso 22 isang araw bago simulan ng Ukraine ang kanilang pag-atake. Halos kalahati ito ng kapasidad ng lahat ng oil port ng Russia, ayon sa ulat, na nagpapakita ng halaga ng mga lifeline sa Baltic Sea para kay Putin. Malaki ang epekto ng ilang linggong pagsasara ng Ust-Luga at Primorsk sa operasyon ng langis ng Russia. Noong Marso 22, iniulat na walang dumating na tanker sa Novorossiysk na siyang pangunahing oil port ng Russia sa Black Sea. Sa Russia, natatira na lang ang 2 daungan sa Arctic region at ilan pa sa Pacific region na di angkop sa pag-export ng langis, kaya karamihan ng langis ay dumadaan sa Baltic. Ngayon, minamadali ng mga tagagawa ng langis ng Russia ang paglipat ng kanilang produkto mula sa mga apektadong Baltic seaports.
Ayon sa oilprice.com, ang pagkawala ng Ust-Luga at Primorsk ay agad nagbawas ng halos 40% ng kapasidad ng pag-export ng langis ng Russia. Dahil dito, nagkaroon ng operasyon sa mga pipeline. Ang operator na si Transneft ay sinusubukang ilihis ang kanilang langis palayo sa mga pantalan na yun. Kahit na parang wala naman silang masyadong ibang pagpipilian. Ang langis na yun ay kailangang dalhin sa mga pantalan sa Arctic at Pacific na nabanggit na natin na daan-daan kung hindi man libo-libong milya ang layo mula sa mga Baltic seaports ng Russia o kailangan itong ilagay sa imbakan kung saan ito ay mananatili at magiging madaling target para sa mas marami pang drone strike ng Ukraine. Ngayon, may ilang opsyon sa Black Sea para sa Russia ayon sa ulat. Pero dahil nagsisimula pa lang muli ang Novorossiysk, limitado ang mga opsyon na ito. Kahit muling nagbukas ang pantalan, kulang pa rin ang infrastruktura ng Russia para mapanatili ang bilis ng export. Dagdag pa, nasa Black Sea ang Novorossiysk. Mas tina-target iyon ng Ukraine kaysa Baltic ports. Ang pagpapadala ng langis at tanker doon ay parang imbitasyon na rin sa mga drone ng Ukraine na tamaan muli ang Novorossiysk. Ngayon, sa puntong ito, parang pinapaikot-ikot na lang ng Ukraine ang langis ng Russia sa loob ng bansa na ibig sabihin hindi ito na ibebenta. Kung hindi mabenta ang langis, wala ring kita ang Russia. Balikan mo yung sinabi namin kanina. Kumita ang Russia ng halos 760 milyon simula noong Operation Epic Fury sa Iran. Bumababa ang halagang iyon ng 304 milyon habang sarado ang Ust-Luga at Primorsk. Kung tama ang 40% ng export na nabanggit namin, maaring mas malaki pa ito. Ayon din sa oilprice.com, ang dalawang sirang Baltic port ang responsible sa 60% ng maritime oil trade ng Russia. Ibig sabihin, mahigit $400 at 50 milyon ang mawawala mula sa 700 at 60 milyon kada araw hanggat sarado ang dalawang port na yon. Anuman ang tamang bilang, kailangang harapin ni Putin ang malaking lugi sa industriya ng langis ng Russia na aabot sa $100 milyong. Hindi hahayaang mangyari iyon ng Russia. Bakit? Dahil ang dagat Baltic ay buhay na ugat ng Russia at ng pagsalakay ni Putin sa Ukraine. Hindi lang ang dami ng langis na dumadaan sa daang tubig na ito ang dahilan kung bakit napakahalaga nito para sa Russia. Matalino ang naging estratehiya ng Ukraine sa aspetong yun. Una, paulit-ulit nitong tinarget ang mga daunan sa Baltic Sea, winasak ang mga terminal at imbakan. Mas malayo nang nakapasok ang mga drone ng Ukraine sa pag-atake sa Kharkiv at sinisira na ang mga pasilidad na nagsusupply sa mga daungan. Ngayon, malamang na makakakita tayo ng mga kasunod na pag-atake laban sa Kharkiv, pati na rin ng iba pang mga pag-atake sa kanlurang bahagi ng Russia at marahil ay mas marami pang pag-atake sa Primorsk at Ust-Luga. Isa itong patong-patong na paraan at ang dahilan kung bakit ito napakatalino ay dahil ang dagat Baltic ay hindi lang basta kung saan kumikita ng karamihan sa pera mula sa langis ang Russia. Kailangang kontrolin ng Russia ang dagat na ito dahil ito ang pangunahing ruta ng langis nila sa mga bumibili. Matagal nang sinasabi ito ng US Naval Institute mula Setyembre 1958 at hindi nagbago ang sitwasyon ng Russia mula Cold War era. Nakasalalay sa dagat Baltic ang lahat para sa Russia. Isa itong buhay na ugat na unti-unting sinasakal. Una, dahil kinalilibutan ng dumaraming kasaping NATO ang daan ng tubig na ito. Kaya may ilang tumatawag dito na NATO Lake. At ngayon naman, dahil pinakakawala ng Ukraine ang mga lumilipad na parusa nito laban sa mga dauman ng langis ng Russia sa rehiyon. Noong Enero 2026, naging mas mahalaga ang Baltic bilang lifeline ng Russia matapos ang mga parusa ng kanluran ayon sa Sanctions Russia. Ito ang pinakaligtas na ruta ng pag-export ng langis ng Russia sa Europa dahil hindi naaabot ng long-range drone ng Ukraine. Apektado ang mga daungan sa Black Sea at humina ang mga pasilidad pandagat ng Russia doon mula simula ng digmaan. Pero ligtas ang Baltic Sea. Itinukturing itong sagrado ng Russia, isang epesyenteng ruta palabas para sa kanilang langis na pinatawan ng sanksyon at naging mahalagang daanan ng kanilang pag-export. Ngayon, nagbago na ang lahat. Matapos ang isang linggo ng sunod-sunod na pag-atake sa mga daungan at oil refinery sa Baltic Sea, ipinaalam ng Ukraine sa Russia na abot na nila ang dating ligtas na daanan. Hindi na kailangang targeting ng Ukraine ang Shadow Fleet na naglalayag sa Baltic Sea. Kung masira nito ang mga daungan at refinery, gaya ng ginagawa ngayon, mawawalan ng saysay ang Shadow Fleet sa Baltic Sea mula umpisa pa lang. Hindi lang ito tungkol sa langis at pera para sa Ukraine, bagaman napakahalaga ng dalawang yon, tungkol ito sa pagpapadala ng mensahe kay Putin. Isang malinaw na mensahe sa leader ng Russia na ang Ukraine ng 2026 ay iba na sa Ukraine ng 2022.
na noon pa ay napigilan na ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar. Sa loob ng 4 na taon, naging puwersang militar ang Ukraine na hindi pwedeng maliitin. Ang pagbagsak ng long-range drone sa Usluga, Primorsk at Karishi ay patunay ng lumalakas na kampanya ng Ukraine sa malalayong pag-atake gamit ang mas makapanyarihang drone. Ngayon, unti-unting winawasak ang critical na ruta sa Baltic Sea na pinagkakatiwalaan ni Putin mula simula ng digmaan at lalo pang naging kapaki-pakinabang noong Marso. Nasusunog ang pinakaugat ng kabuhayan ng Russia. May ginawa ang Ukraine na walang awang umuubos ng $100 milyong ng pera ng Russia kada 24 na oras. Pinasiklab ng Ukraine ang apoy. Bumagsak ang impyerno sa industriyang bumubuhay sa Russia sa digmaan ni Putin. Kung may pagpapatuloy ito ng Ukraine, hindi taon, kundi buwan na lang ang kayang pondohan ni Putin sa pananakop niya. Ipinahayag ng commander ng unmanned systems ng Ukraine na si Robert Brovdi sa Telegram post noong Abril 18 na umabot sa $100 milyong ang nalulugi araw-araw. Buma ito ng mga pag-atake ng puwersa ng unmanned systems at iba pang bahagi ng puwersa ng depensa ng Ukraine sa oil infrastructure ng kalaban. Malakas na ipinahayag ni Brovdi habang ipinapaliwanag niya ito. Mahinang-mahina ang industriya ng langis ng Russia dahil sistematikong tinatarget ng Ukraine ang mga refinery, depot at export terminal nito. Kakayahan ni Putin na panatilihing may pondo ang digmaan ng Kremlin. Dahil sa mga sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa nakalipas na ilang buwan, napilitan ng Russia na bawasan ng malaki ang kanilang padala ng langis. Bumaba ng 880,000 bariles kada araw ang mga export. Sa presyo ngayon ng Urals crude, umaabot sa $100 milyong ang nawawalang kita ayon kay Brovdi. Ayon kay Brovdi, unti-unting nawawala ng kalaban ang kakayahan nitong tiyakin ang tuloy-tuloy na pag-export dahil sa mga hakbang laban sa kanilang langis at lohistika. Dagdag niya, nakikita na ang resulta nito sa labanan. Mas kaunting yaman para sa mga Ruso ay nangangahulugan ng mas maraming oportunidad para sa mga unit ng Ukraine. Desperado na ang Russia dahil sa sunog ng kanilang langis. Sinusubukan ng Kremlin ilihis ang langis ng Russia. Pinapaikot ito sa bansa para maghanap ng export terminal na lampas sa abot ng mga drone ng Ukraine o hindi pa nasusunog dahil sa mga direktang tama ng mga ito. Apektado na ang kita ng langis ng Russia. Kahit may mga daungan silang di tinatamaan ng Ukraine, inaabot pa rin sila ng araw o linggo bago madala ang langis doon. Nagkakaroon ng mga pagkaantala sa buong hangganan at bawat pag-atake ng Ukraine ay napapahaba ng oras na ang langis ng Russia na dapat ay papunta na sa ibang bansa ay nananatili pa rin sa loob ng mga hangganan ng Russia. Naiinip na ang mamimili at walang magawa ang mga Ruso. Ito ay bunga ng halos 2 buwang pagsera ng Ukraine sa industriya ng langis ng Russia. Ayon sa ulat ng Eurobuy Press sa pahayag ni Brovdi, kinama ng Ukraine ang Tuapse Oil Refinery noong Abril 16 na nabdulot ng malaking sunog. Ngunit maliit lang yon sa mas malaking problema. Sa Novorossiysk, tinama ng Ukraine ang Sheskaris Oil Terminal, kaya sinubukan ng Russia ilipat ang langis sa Tuapse. Nalaman mo na ang nangyari ron. Kada kilos ng Russia, sinusundan nito ng Ukraine ng bagong drone strike sa mga lugar na target ng Russia para sa export ng langis. Magaling ang estratehiya ng Ukraine. Sunod-sunod na gabay kung paano sirain ang industriya na sumusuporta sa digmaan ng Russia. Balikan natin ang ilang linggo na nakalipas. Sunod-sunod na tinatarget ng Ukraine ang iba pang mga daungan at pasilidad ng langis. Noong Marso 31, iniulat ng BBC ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mga oil terminal ng Russia sa Baltic Sea. Ang Primorsk at Ustluga, na may 42% ng oil exports ng Russia, ay paulit-ulit tinarget noong huling bahagi ng Marso habang sinisiguro ng Ukraine na di mapapagana muli ng Russia ang mga mahalagang daungang ito. May ilang pasilidad sa mga daungan na ito ang nasunog ng ilang araw. At pagkatapos, ay kinailangan na naman ng Russia na harapin ang panibagong mga drone na umatake sa mga target matapos silang mapatay ang apoy. Nasunog ang mga tangke ng langis sa mga naunang pag-atake. Hindi bababa sa tig-8 sa Ustluga at Primorsk at 2 sa Karishi Oil Refinery sa Leningrad. Akala ng Russia ito ng karamihan sa mga pag-atake ng Ukraine sa langis sa unang bahagi ng 2026, pero nagsisimula pa lang ang Ukraine. Simula nang masunog ang mga daungan sa Baltic Sea, pinalawak ng Ukraine ang saklaw nito. Ang mga pag-atake sa Tuapse at Novorossiysk na nabanggit na natin ay mga halimbawa at pareho itong nangyari pagkatapos ng mga pag-atake sa Baltic Sea. Tinarget din ang mga pasilidad ng langis sa Black Sea, kaya hindi na may lalabas ng Russia ang langis mula sa mga pantalan nito sa Europa. Lumipat tayo sa Abril, 18 na siya ring araw, kung kailan ibinunyag ni Brovdi ang halagang $100 milyong kada araw. At may mga panibago pang pag-atake. Ayon sa Kyiv Independent,
4 na pangunahing pasilidad ng langis ang tinamaan noong Abril 18 ng gabi. Kasama rito ang oil terminal sa Leningrad Oblast, mga refinery sa Samara Oblast, at ang Tikoretsk Oil Pumping Station sa Krasnodar Krai, Russia. Sinabi lang ng Russia na na-intercept nila ang 200 at 58 Ukrainian drone noong Abril 18. Sa totoo lang, mas maraming oil ng Russia ang winasak ng Ukrainian drone. May isa pang pag-atake na naiulat habang ginagawa ang video na ito. Muling inatake ang Tuapse noong Abril 20. Tinarget ng Ukraine ang port facilities at nagdulot ng malaking sunog. Mahigit 150 bumbero at emergency personnel ang tumulong apulahin ng sunog mula sa unang pag-atake sa Tuapse. Paulit-ulit na pinupuruhan ng mga drone ng Ukraine ang sektor ng langis ng Russia. Ito ang panghimpapawid ng mga sanksyon ng Ukraine at hindi nagkataon ng tiyempo ng mga pag-ataking ito. Nang inilunsad ng US ang Operation Epic Fury laban sa Iran noong Pebrero, tumugon ng Iran sa pagsara ng kipot ng Hormuz. Natuwa si Putin. Ang kipot na iyon ang nagdadala ng 20% ng langis sa mundo. Ayon kay Putin, ang bawas na langis mula sa mga estado sa Gulpo ay nagdulot ng pagtaas ng presyo na pinakinabangan ng Russia. At yon ang nangyari. Noong Abril 7, umabot sa 13 taong, pinakamataas ang presyo ng Urals crude, pangunahing langis ng Russia. Sa loob lang ng ilang araw, nabaliwala ang lahat ng nagawa ng Western sanctions para pababain ang presyo ng langis ng Russia. Lalong lumala ang sitwasyon nang magdesisyon ng US tungkol sa sanctions na ikinagalit ng Ukraine. 2 beses nang tinanggal ang American sanction sa langis ng Russia. Pinakahuli noong Abril 17. Kaya may 30 araw pa ang Russia para ibenta ang langis bago bumalik ang sanctions. Mayroong lohika sa hakbang ng US. Ang pagpapaintulot sa Russia na magbenta ay nakakatulong na maibsan ng ilan sa mga biglaang pagtaas ng presyo na dulot ng pag-atake ng Amerika sa Iran at ang pagharang sa kipot ng Hormuz na naging resulta nito. Para sa Ukraine, parang ibinabalik ng US sa Russia ang susi sa salbabida nitong kita sa langis sa pinakamasamang posibleng panahon. Kaya may ginagawa ang Ukraine tungkol dito. Kung makikinabang ang Russia sa pagtanggal ng parusa sa langis, patuloy itong aatakihin ng Ukraine. Walang saysayang parusa kung walang langis na maibebenta ang Russia. Sa 100 M kada araw o 3 B kada buwan na gastos dahil sa drone ng Ukraine, pinapatunayan nitong kayang kontrolin ang problema sa langis ng Russia. Bahala na ang mga parusa ng kanduran. Ang lumilipad na parusa ng Ukraine ay magpapabagsak sa ekonomiya. Ang mataas na koordinasyon ng militar ng Ukraine ang tampok dito. Nakikipagtulungan ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine sa pangunahing sangay ng intelihensya, espesyal na puwersa at mga drone unit para sa malawakang kampanya na ginawang walang ligtas na lugar sa Russia mula sa mga drone ng Ukraine. Napaka-perpekto ng tiyempo. Lahat ng solusyong akala ng Russia ay tama, nauuwi rin sa kabiguan. Dito magsisimula ang pagbabago para sa Russia. Masama na ang nasusunog na langis at bagsak na export. Pero ang tunay na problema ay di kaya ng Russia mawalan ng dolyar, 100 milyon bawat araw. Inasahan ni Putin na magkakaroon siya ng malaking kita mula sa buwis dahil sa mas mataas na tubo ng langis ng Russia kaysa dati. Kailangan niya yon dahil lumulubog ang Russia sa krisis pang ekonomiya na nagbabago ng lahat para sa bansa. Bago tayo magpatuloy, paalala lang na nanonood ka ng military show. Kung gusto mo ng ganitong content, mag-subscribe sa channel. Naipit ang Russia sa patibong pang-ekonomiya. Isang maze ng problemang pinansyal na dulot ng makitid na pananaw ni Putin sa Ukraine. Kung masusunod si Pangulong Putin, bawat dolyar ng buwis ng Russia ay para sa Ukraine. Ngayon, halos lahat ng pera ng Russia ay napupunta sa digmaan na nagdudulot ng tuloy-tuloy na maling desisyong pinansyal. Kumikita sila, ginagasto sa armas. Tapos, nasisira rin ang mga ito. Walang napapala ang Russia sa puhunan nila at patuloy pang gumagastos para sa digmaan. Sa huli, may kailangang bumigay. Hindi pwedeng tuloy-tuloy ang pagagos ng pera. Dahil lumaki ang gastusin ng militar ng Russia, kinukuha na nila ang pondo na dapat para sa bansa. Masama na nga ang mga opisyal na datos na inilalabas ng Russia. Ayon sa Stockholm International Peace Research Institute, gumastos ang Russia ng 7.5% ng kanilang gross domestic product o GDP para sa digmaan sa Ukraine noong 2025. Umabot yon sa 16 na trilyong rubles o humigit kumulang 213 bilyong dolyar. Sinasabing mas mababa ang gagastusin para sa 2026. 6.3% lang ng GDP ng Russia o mga 100 at 78 bilyong dolyar ang nakalaan sa makinarya ng digmaan ngayong taon.
Malaki pa rin ang halagang yon, kahit nasa ikalimang taon ng pananako ni Putin. Ipinapakita nitong aabot sa mahigit $1 trilliong ang gastos ng Russia sa digmaan ni Putin sa pagtatapos ng 2026 at iyon ng pinakamagandang senaryo. Ang mga opisyal na bilang na ito ay mga handang ibahagi ng Russia tungkol sa kanilang gastusin sa militar. Ang totoong nangyayari sa likod ng mga eksena ay mas malala pa. Noong Pebrero, iniulat ng Defense 24 na tuklasan ng serbisyong paniktik ng Alemanya o BND na mas mataas ang totoong gastusin ng Russia sa militar kaysa sa sinasabi nito sa mundo at sa sarili nitong mamamayan. Ayon sa BND, ang totoo ay maaring umabot ng hanggang 66% na mas mataas ang ginagastos ng Russia kaysa sa kanilang ipinapahayag. Halimbawa, maaring noong 2025 ay naglaan ng Russia ng 10% ng kanilang GDP para sa militar, sa halip na 7.5% lang na naitala sa opisyal na gastusin. Ibig sabihin, posibleng ginagastos ng Russia hanggang 50% ng pambansang budget para sa layunin ni Putin na mapabilang ang Ukraine sa Russian Federation. Paano kaya iniisip ni Putin na magiging sustainable ito? Kahit magtagumpay ang Russia sa Ukraine, wala nang matitirang Russia na maaari pang maging bahagi ang Ukraine. Tungkol naman sa kung saan nakatago ang mga gastusing militar na ito, may ilang mga gastos na pilit tinatago ng Russia. Kadalasang hindi deklara ang malalaking bonus na ibinibigay ng Russia sa mga voluntaryong sundalo sa pagpapatala pa lang. Dahil ito ay mula sa regional budget at hindi opisyal na bahagi ng sweldo ng mga sundalong Ruso. Malaki din ang inaasahan ng Russia sa mga utang na labas sa opisyal na budget dahil sa batas ng Kremlin noong Pebrero 2022. Ang mga pautang na may kaugnayan sa digmaan sa mga pangunahing bangko ng Russia ay kontrolado na ngayon ng Estado na nabibigay daan sa Kremlin na magbigay ng paborableng pautang sa mga negosyo na sa tingin nila ay makakatulong sa kanilang pagsisikap sa digmaan. Kung negosyante ka sa Russia na gusto magtayo ng pabrika ng kagamitang militar, mas madali kang makakautang para dito. Ito ay gastusin sa digmaan na itinatago mula sa publiko, kahit sa ngayon. Tandaan ng mga bangko ng Russia, sila ang ugat ng ekonomikong sakunang unti-unting sumisira sa bansa. Bumabalik ito sa Ukraine na kumakaltas ng $100 milyong araw-araw sa benta ng langis ng Russia, na siyang pundasyon ng gastusin ng Russia sa digmaan. Opisyal man o hindi, malaking bahagi ng dahan-daang bilyon na ibinubuhos ni Putin sa kanyang pananakop ay nagmumula sa kita na natatanggap ng Kremlin mula sa pagbubuwis ng benta ng langis. Lumikha si Putin ng ekonomiyang militar na umaasa sa tuloy-tuloy na pera mula sa enerhiya ng Russia. Alam ito ng Ukraine at ito ang bitag. Ang pagsasama ng mas mababang kita mula sa enerhiya at rekord na antas ng paggasta sa militar ay natutulak sa Russia bilang isang bansa sa bingit ng pagkasera. Lumalala ang stagflation sa bansa habang higit na nahirapan ng mamamayan. Wala nang atrasan para sa Russia habang tuloy ang digmaan sa Ukraine dahil kailangan ni Putin gumastos sa digmaan. Ang parang ginagastos sa makinaryang yon ay nauuwi sa walang silbing output. Gaya ng nabanggit, ang mga tangke ng Russia ay nasisira sa Ukraine at wala namang napapakinabangan sa Russia. Ang mga negosyo na gumagawa ng mga produktong maaring ibenta ng Russia ay hindi nakakakuha ng pondo na kailangan nila para lumago. Tinitiyak iyon ng mga bangkong kontrolado ng Estado na mas pinapabura ng mga kumpanyang may kaugnayan sa digmaan. Bukod sa langis, wala nang ibang produkto ang Russia na mai-export na yon. Ang mga sandatang dating nagdadala ng bilyon-bilyon sa ekonomiya ay nauubos na lang ngayon sa Ukraine kaysa may benta sa ibang bansa. Oo, posibleng muling umunlad ang industriya ng sandata ng Russia matapos ang digmaan sa Ukraine. Pwede namang ibenta sa ibang bansa ang mga kagamitang ginagawa ngayon para ipadala sa Ukraine. Pero may bibili pa kaya ng sandata ng Russia ngayon? Sa mahigit 4 na taon ng labanan, napatunay ang tigre sa papel ang militar ng Russia sa bansang dapat sana'y didominahan nila. Maraming kagamitan ng Russia ang pumapalya, kaya mahirap matukoy ang tagumpay ng kanilang industriya ng digmaan sa hinaharap. Kailangan ding maintindihan ni Putin na posibleng lalong lumala ang sitwasyon ng langis ng Russia. Hindi magtatagal ang kita mula sa Strait of Hormuz na sinusubukan samantalahin ng Russia at pinipigilan ng Ukraine. May alanganing tigil putukan sa pagitan ng US at Iran at dapat magdulot ng pagbubukas ng Strait of Hormuz ang pagtatapos ng Operation Epic Fury. Bababa ang presyo ng langis na magpapalala sa mga nabanggit na problema. Patuloy na nahihirapan ng ekonomiya ng Rusya kahit na naibebenta nila ang langis sa mas mataas na presyo kaysa sa alinmang ibang yugto ng digmaan. Paano maapektuhan ng ekonomiya nila kung bababa pa ang presyo ng langis at tuloy-tuloy ang pag-atake ng Ukraine sa export terminal? Walang magandang resulta ito.
Kung kailangan mo pa ng dahilan kung bakit tama ang ginagawa ng Ukraine sa pagtira sa langis ng Rusya, tingnan mo lang ang mga bangko ng Rusya. Nahihirapan sila dahil umaasa ang Rusya sa enerhiya at ayaw ni Putin na madistract ng mga krisis sa loob ng bansa mula sa paggasto sa digmaan sa Ukraine. May unang senyales bandang dulo ng Enero na magkakaproblema ang mga bangko ng Rusya sa 2026. Diyan ibinunyag ng Moscow Times na nagsasara ang mga bangko ng Rusya ng kanilang mga sanggay sa pinakamabilis na antas sa loob ng mga nakaraang taon. Noong 2025, 1,700 sangay ng bangko ang isinara sa Rusya, na 3.6 na beses na mas mataas kaysa sa bilang ng mga sangay na isinara noong 2024. Sa ngayon, merong 22,000 at 300 sangay ng bangko ang Rusya. Noong 2019, meron itong 30,000. Ngayon, may lohikang dahilan sa Kremlin para sa mga pagsasarang ito. Isinasara ng mga bangko sa Rusya ang kanilang mga sanggay dahil inilipat na nila ang kanilang mga serbisyo online. Ito ay isang bagay na nakita na natin sa buong maunlad na bansa, kaya sa unang tingin, wala namang kakaiba sa lahat ng ito. Oo, libu-libong Ruso ang nawala ng trabaho habang bumabagsak ang ekonomiya. Pero hindi ito pinapansin ni Putin. May isa pang nangyayari sa mga bangko ng Rusya na ikinagugulat ng marami. Nagsarang mga sangay noong 2025 bago pa naghigpit ang Kremlin sa mga serbisyo sa internet sa Rusya. Abril 3, inyulat ng Kyiv Independent na may malalaking aberya sa serbisyo ang mga bangko sa Rusya dahil hindi magandang lumipat sa online na modelo kung pinipigilan ng gobyerno ang mga tao mag-online. Sabi sa ulat, nakaaberya ang mobile banking app, ATM withdrawal at payment transfer ng ilang malalaking bangko sa Rusya. Nagkakaroon ng domino effect sa mga negosyo sa Rusya dahil napipilitan silang tumanggap ng cash lang. Iniulat ng Medusa na simula Abril 15, wala ng bangkong Ruso ang nakakagamit ng database ng Interior Ministry para i-verify ang mga pasaporte dahil isinara ang serbisyong ito at walang petsa kung kailan may babalik. Kung di natin alam ang totoo, pwedeng sabihin na sinasadyang pahinain ng Kremlin ang mga bangko ng Rusya. Walang saysay ang mga ito. Sa negosyo, hirap magserbisyo dahil sa gasto sa digmaan ni Putin at aberya o pagsasara ng mga bangko ng Rusya, kaya nagiging problema ang mga kumpanyang iyon. Ayon sa Pravda, ang mga overdue na accounts receivable sa mga sektor ng negosyo sa Rusya ay umabot na sa pinakamataas na antas mula nung pandaigbigang krisis pinansyal noong 2008. Tumaas sa $100 bilyong ang overdue receivables noong Abril 17, isang 26% pagtaas. Alam mo ba ang ibig sabihin nito para sa mga bangko? Hindi nakukuha ng mga negosyong Ruso ang perang dapat ay para sa kanila. Naputol ang payment chain, kaya hindi mabayaran ng mga negosyo ang utang nila sa bangko kapag wala silang natatanggap na kita. Patuloy na naghihirap ang mga negosyong Ruso dahil sa mataas na utang sa bangko. Isang reseta para sa kapahamakan. Kapag di na nakakabayad ang negosyo, babagsak ang sistemang bangko ng Rusya. Hindi nakakatulong ang mga aberya at pagsasara sa kahit alin dito. At doon pa man, patuloy pa ring lumilipad ang mga drone ng Ukraine. Malinaw ang epekto ng kampanya ng Ukraine laban sa pag-export ng langis ng Rusya. Kung hindi ma-export ang langis, mas kaunti ang pera ng Kremlin para sa pagsalakay. Pero sa likod ng mga ataking yon, krisis ang ekonomiya ng Rusya. Lumobo nang wala sa kontrol ang gastusin sa militar, habang tinatago ng Kremlin ang totoong halaga mula sa mga mamamayan hirap at ramdam. Ang epekto ng mga desisyon ni Putin sa kanilang mga bayan at lungsod. Mas kaunti na ang produktong nalilikha ng Rusya para i-export kumpara sa mga nakaraang taon dahil patuloy na ibinubuhos ng Kremlin ang pera sa kanilang makinarya ng digmaan. At ngayon, ang mga bangko na kailangan ng lahat mula sa karaniwang tao hanggang sa pinakamalalaking negosyo sa Rusya ay nagsisimula ng bumagsak dahil sa mga hindi nababayarang utang at paghihigpit ng Kremlin sa internet. Isa itong nagbabadyang pagsabog sa ekonomiya. Target ng Ukraine na yon ay panatilihin ang presyon ng mga pag-atake hanggang sumabog ang pasabog na krisis na yon sa mukha ni Putin. Ang digmaan sa Ukraine ay may dalawang magkahiwalay na larangan. Una, ang mabagsik na digmaan ng pag-ubos ng lakas ay isinasagawa sa labanan, kung saan daan-daang libong sundalo ang nagbabanggaan sa mahigit 1,000 milyang harapan. Pangalawa, sa himpapawid, gabi-gabing nagsusuklian ng long-range missile at drone attack ang magkabilang panig. Ang walang tigil na pambobomba ay layong magdulot ng matinding pinsala sa kalaban para hindi na magpatuloy ang digmaan kahit ano pa ang progreso sa lupa. At dahil sa layuning iyon, sa 2025 nagsimulang ituon ng Ukraine ang kanilang atake sa puso ng makinarya ng digmaan ng Russia. Tingnan natin kung ano ang nasa radar nila at bakit ito nagdulot ng pagbabago.
Ang dominasyon sa himpapawid ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng digmaan. Mukhang walang sapat na tauhan o mga rekurso ang magkabilang panig para sa anumang higit pa sa mabagal at madugong pagsulong sa lupa. Sa kasalukuyang bilis, maaaring abutin ng taon o dekada bago makamit ng alinmang panig ang tiyak na tagumpay sa teritoryo. Ngunit sa himpapawid, malaki ang naging progreso ng Ukraine. Pinupuntirya nila ang mga target sa mga sinakop na teritoryo sa Donbas, Crimea, Kherson at Zaporizhia Oblast at mas malalim pa sa loob ng Rusya mula pa noong 2022. Lalo pang bumilis ang kilos nila noong unang taginit ng 2025 na may pangunahing target sa tatlong kategorya. Una, tinarget nito ang mga pasilidad o iba pang lugar sa loob ng military-industrial complex, gaya ng mga pabrikang gumagawa ng kagamitang militar o mga piyesa nito. Ayon sa isang kamakailang ulat na inipon ng Ukrainian na website na United 24 Media. Kabuang 132 na pasilidad militar ang tinamaan noong 2025 kabilang ang 71 na pag-atake sa mga pasilidad ng military-industrial complex, 25 na pag-atake sa mga lantad na pasilidad militar at 16 na pag-atake sa mga paliparan ng militar. Ibig sabihin, may isang matagumpay na pag-atake sa isang malaking target militare kada 3 araw. Ang pinakatanyag at malamang na pinakamahalagang operasyon dito ay ang tinawag na Operation Spiderweb na isinagawa noong Hunyo 1. Ang mga serbisyong paniktik ng Ukraine ay nagpuslit ng dos-dos ng drone papasok sa Rusya at binuo ang mga ito sa loob ng mga track na espesyal na idinisenyo bilang mga panglunsad. Ang mga track ay dinala malapit sa mga critical na base ng himpapawid ng Rusya kung saan nakalagay ang mga strategic nuclear bomba ng Rusya at pagkatapos ay inilunsad ang mga drone laban sa kanila. Lubos na nabigla ang mga Ruso sa pag-atake. Nakatayo sa labas ang mga bomber na walang proteksyon alinsunod sa kamakailan lang na nag-expire na New START Nuclear Arms Control Treaty na nag-aatas sa US at Rusya na iparada ang mga bombers sa mga lugar na kita ng satellite surveillance. Nang luminaw na ang lahat, hindi bababa sa 7 Tu-155 at 222 M3 bomber ang nawasak o nasira kasama ang ilang transport at early warning aircraft. Apat na airbase ang matagumpay na tinamaan. Belaya Air Base sa Irkutsk Oblast, Olenia Air Base sa Murmansk Oblast, Yagilevo Air Base sa Ryazan Oblast, at Ivanovo Air Base sa Oblast na kapangalan nito. Isa pang mahalagang airbase na tinamaan ng Ukraine ay ang Kanskaya Air Base sa Republika ng Adigir. Ang mahalagang himpilan ng Russian Aerospace Forces o VKS na Rear Logistics Hub ay inatake noong gabi ng Disyembre 28. Hindi lang airbase ang tinamaan ng Ukraine, kundi pati mga pasilidad na gumagawa ng kagamitang militar ng Russia buong taon at naging epektibo ito. Halimbawa, noong Mayo 28, tinamaan ng Ukrainian Special Operations Forces at Intelligence Services o SBU ang planta ng Kronstadt sa Dubna sa Moscow Oblast. Bilang tagagawa ng Orion, Inovdets, Grom at Helios drones, bukod sa iba pa, ang problemadong planta na dumaranas na yon ng samut-saring suliraning pinansyal ay isang mahalagang bahagi ng produksyon ng UAV ng Russia. Sa parehong gabi at lungsod, tinarget din ng mga unit ng SBU ang planta ng Raduga, tagagawa ng mga cruise missile gaya ng KH-10, 1555 KH-60 at KH-50MK, mga misil na regular na ginagamit ng Russia sa pag-atake sa Ukraine. Sa isang gabing mainit para sa industriyang militar ng Russia, lalo na sa Moscow region. Tintarget ng UAV forces ng sandatahang lakas ng Ukraine ang planta ng Angstrom na bumubuo at gumagawa ng mga bahaging microelektroniko na malawakang ginagamit ng militar ng Russia. Kalaunan, noong Hulyo 26 na iulat na tinamaan at nasira ng mga drone ng Ukraine ang 2 gusali sa signal plant sa lungsod ng Stavropol. Ang planta ay pangunahing gumagawa sa Russia ng kagamitan para sa electronic warfare gaya ng radar, radio navigation at remote-controlled radio equipment. Ang ikalawang pangunahing kategorya ng mga target ng long-range na pag-atake ng Ukraine ay mga target na lohistika. Kasama rito ang 30 pag-atake sa mga electrical substation, 28 pag-atake sa infrastruktura ng lohistika at 15 pag-atake sa mga pantalan ng Russia. Ang Belgorod, pinakamalapit na malaking lungsod ng Russia sa Ukraine border, ang pinaka-apektado ng matitinding pag-atake sa mga pasilidad ng kuryente.
Tinamaan ang Luch substation noong Oktubre 5 na nagdulot ng malawakang brownout habang ang pag-atake noong Setyembre 28 sa Belgorod Thermal Power Plant at mga kaugnay na substation ay nagputol ng kuryente sa mahigit 500,000 katao. Ang lungsod ay nakaranas ng dilim ng hindi bababa sa 2 beses sa unang bahagi ng 2026 at iniulat na walang mainit na tubig at central heating hanggang Abril o Mayo. Bukod pa rito, ang Novo Bryant Substation sa rehiyon ng Bryansk at ang Oriol Combined Heat and Power Plant sa Oriol ay iniulat na tinamaan ng mga Neptune missile noong Oktubre 31 na nagdulot ng pagkaantala ng kuryente sa lugar. Karagdagang mga pag-atake sa mga substation at iba pang pasilidad ng kuryente ay naitala rin sa Vladimir, Smolensk, Voronezh at Tambov. Sa mga pag-atake sa lohistika, nakatuon ang puwersang Ukrainyano sa infrastruktura ng Riles. Paulit-ulit na pag-atake sa mga linya ng tren sa Rostov at Leningrad Oblast, sinakop na Zaporizhia at lungsod ng Oriol, Voronezh at Bryansk ang nagpadiskaril sa mga tren ng militar at kargang gasolina na nagdulot ng pagkaantala sa galaw ng tropa at kagamitan. Isang malaking sabotahe sa Trans-Siberian Railway noong Nobyembre 13 ang pansamantalang humarang sa mahalagang rutang lohistikal. Tinarget din ang mga tren ng Rusya na may gasolina at supply militar. Noong Mayo, tinarget ng GUR Special Forces ang isang gumagalaw na tren ng gasolina ng Rusya sa Zaporizhia gamit ang OWA UAV drones. Noong Hulyo, isang tren na may gasolina, pampadulas at gamit militar ang nawasak sa Rostov Oblast. Noong Agosto, pinadiskaril ng mga pag-atake ng Ukraine ang mga tren ng gasolina malapit sa Tokmak at Zankoy na nagputol ng supply sa Crimea. Pati mga istasyon at sanggandaan ng tren sa Rusya ay naapektuhan. Sa pagitan ng Hulyo at Agosto lamang, halimbawa, tinamaan ang South Station sa Rostov Oblast, Surovikinov Station sa Volgograd Region at Yankoy Station sa Crimea. Nasira ang mga linya ng kuryente, nahinto ang trapiko, nasuspinde ang daloy ng kargamentong militar at nabalabog ang mga ruta ng supply. Tinamaan din ang mga traction substation at relay cabinet sa Rostov, Volgograd, Voronezh at Krasnodar na nagdulot ng automatikong pagpatay ng kuryente at abala sa relays. Ang mga pag-atake sa mga pantalan ng Rusya ay nakatuon sa mga imbakan ng gasolina at pasilidad ng pag-export ng langis, lalo na sa mga pantalan sa Black Sea at Sea of Azov na mahalaga sa industriya ng enerhiya at operasyon ng hukbong dagat at lupa ng Rusya. Ang pinakakapansin-pansin sa mga iyon ay marahil nangyari mismo sa pagtatapos ng taon nang salakayin ng mga drone ng Ukraine ang mga tangkay ng produktong langis sa pantalan ng Temryuk sa Dagat Azov noong araw ng Pasko. Nasunog ang 2 malaking imbakan ng gasolina sa katimugang pantalan ng Temeryuk na sumaklaw sa 2,000 square feet na lugar. 6 na linggo bago na pinsala ng drone ng Ukraine ang imbakan ng langis at isang sibilyang barko sa Novorossiysk port malapit sa Krasnodar Krai. Pansamantalang pinatigil ang pag-export ng langis mula sa pinakamalaking oil terminal ng Rusya sa Black Sea. Totu, ang mga infrastruktura ng enerhiya ng Rusya ang ikatlong kategorya ng mga target ng malalayong pag-atake ng Ukraine. At sa maraming aspeto, itong mga pag-atake na ito ang naging pinakamataas ang prioridad at nagdulot ng pinakamalalaking epekto. Ayon sa ulat ng United 24 noong 2025, tinamaan ng Ukraine ang mga oil refinery ng Russia ng 88 beses, mga pasilidad ng imbakan ng langis ng 28 beses at infrastruktura ng gas ng 6 na beses. Halimbawa, ang Mahoychkala Oil Refinery sa Dagestan ay tinamaan noong Oktubre 21 ng gabi na nagdulot ng pinsala sa processing unit na nagsusupply ng gasolina sa Caspian Flotilla ng Russia. Noong Disyembre 14, hindi bababa sa 3 refinery sa iba't ibang lugar ang tinamaan. Ang Yefivsky Refinery sa Krasnodar Krai, isang pangunahing refinery na may kapasidad na 6.25 milyon tonelada bawat taon, ang Uroyubinsk Oil Depot sa Volgograd Oblast at ang Slavnev-Yanos Refinery sa Yaroslavl Oblast. Bilang dagdag, kasabay ng pag-atake sa Temryuk Fuel Reservoir, tinamaan din ng Ukraine ang Novoshukhtinsk Oil Refinery sa Rostov Oblast gamit ang Storm Shadow missiles noong araw ng Pasko. Gayunpaman, may iba pang mga pag-atake na mas lalo pang tumarak sa puso ng militar ng Russia. Marahil ang pinakamatapang ng mga pag-atake at yaong may pinakamalawak na pangmatagalang epekto ay ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil tanker ng Russia sa dagat. Bahagi ang mga tanker na ito ng Shadow Fleet ng Russia na patuloy nagdadala ng langis kahit may parusa mula sa kanluran.
Sa loob ng taon, hindi bababa sa 11 tanker ng Shadow Fleet ang nagtamo ng matinding pinsala matapos atakihin ng mga drone o makaranas ng hindi matukoy na panlabas na pagsabog. Inako ng SBU ang 4 sa mga pag-atake at hindi rin itinangi ang iba pa at malinaw nilang layunin na pababain ang kita ng Russia mula sa pag-export ng kludong langis sa dagat. Nagsimula ang mga pag-atake sa mga tanker noong huling Disyembre 2024 nang lumubog ang Ursa Major, isang barkong pag-aari ng kumpanyang konektado sa Russian Ministry of Defense sa Mediterranean matapos ang ilang pagsabog. Nagpatuloy ito buong taglamig ng unang bahagi ng 2025 na sira ang crude oil tanker na Sea Charm noong kalagitnaan ng Enero malapit sa Ceyhan Port ng Turkey. Naapektuhan ang Grace Vadim malapit sa Libya noong unang bahagi ng Pebrero. Ang Sea Jewel ay tinamaan sa Savona Port ng Italia noong Pebrero 15 at ang tanker na Koala ay nasira dahil sa mga pagsabog habang nakadaong sa Uslaga Port ng Russia sa Dagat Baltiko. Hindi pa malinaw ang sanhi ng mga pagsabog sa lahat ng kaso, pero naniniwala ang mga eksperto na posibleng dulot ito ng limpet mines, maliliit na pampasabog na may malalakas na magnet na kumakapit sa barko. Habang tumatagal ang digmaan, mabilis na paunlad ng Ukraine ang naval drone at naging masaktibo ito sa labanan sa ikalawang kalahati ng taon. Noong Hunyo, sumabog ang Greek-operated crude oil tanker na Villamora sa baybayin ng Libya. May dalang 1 milyong bariles ng krudo at kinailangang hilahin sa katimugang Gresya para kumpunihin. 2 linggo matapos nito, noong Hulyo 6, ang Eco Wizard tanker na pinamamahalaan din ng mga Griego ay tinamaan ng 2 pagsabog na 10 minuto lang ang pagitan. Noong Nobyembre, 27 ang Machine, isang nakarehistro sa Panama oil tanker na pinapatakbo ng nakabase sa Istanbul Beşiktaş Shipping ay nasira sa baybayin ng Senegal matapos tamaan ng 4 na pagsabog. Habang nakaangkla malapit sa Dakar, nagkaroon ng pagsabog na nagpasok ng tubig dagat sa silid ng makina. Nagpadala ng distress signal, agad rumesponde at ligtas na nailikas ang lahat ng tripulante. Bagamat hindi inako ng Ukraine ang responsibilidad sa pag-atake at itinangi ng mga otoridad ng hukbong dagat na sangkot ang mga naval drone, base sa mga nangyari pagkatapos, mukhang ang mga naval drone ng Ukraine, partikular ang kanilang bagong Sea Baby maritime drones, ang malamang na may kagagawan. Noong Nobyembre, lantaran ng ginamit ng SBU ng Ukraine ang Sea Babies para atakihin ang mga komersyal na barko ng Russia at napinsala ang 3 Shadow Fleet tanker sa Black Sea sa mga inako nilang pag-atake noong 28 Nobyembre at Disyembre 10. Sinundan ito ng pag-atake gamit ang panghimpapawid na drone sa isang tanker sa Mediterranean. Noong Disyembre, 19 ang unang lantad na pag-atake sa komersyal na barko sa digmaan. Pinagsama-sama, ang mga pag-atakeng ito ay nagpataas sa bilang ng mga shadow tankers na tuluyang napatigil o malubhang nasira ng Ukraine noong 2025 sa hindi bababa sa 11 kabilang ang walang crude oil tankers. Ngayon, maingat na tinipong mga katotohanan, sinuri at pinagsama sa makabagong pagsusuri, yan ang inihahatid namin araw-araw dito sa Military Show. Kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na sa channel para manatiling updated sa tunay na nangyayari sa mundo ng digmaan. Sa ngayon, malaking dagok sa pananalapi ng Russia ang pagkawala ng mga tanker. Habang karamihan sa mga tanker sa Shadow Fleet ng Russia ay tinatayang matanda na, mga 15 taon na ang edad. Ang pagpapalit ng isa ay aabot ng halos $59 na milyong bawat isa. Dahil sa kasalukuyang presyo ng langis, ang paglubog ng isang tanker na may 2 milyong bariles ng Russian Urals crude ay magdudulot ng mahigit $200 milyong na pagkalugi sa Russia. Ayon sa SP Global, noong Setyembre 2025, ang Russian Shadow Fleet ay binubuo ng Siam, Naraan at 78 tanker na may higit sa 27,000 deadweight tonnage na kumakatawan sa pinagsamang kapasidad na 127 milyong deadweight tons o humigit kumulang 18.5% ng pandaigdigang oil tanker fleet. Sa unang tingin, malayo pa ang Ukraine bago makagawa ng epekto doon. Hindi din lahat ng tanker ay ginagamit ng madalas tulad ng iba. Ayon sa kasaysayan, karamihan sa mga tanker na tinamaan ng Ukraine ay galing sa maliit na grupong madalas bumibisita sa mga pantalan ng Russia bawat taon na tinukoy ng Kiev School of Economics bilang pangunahing bahagi ng Shadow Fleet ng Russia. Kung tama ang pagtatayang iyon, maaaring umabot sa 10% ng fleet ang malanasirang tanker nitong nakaraang taon na posibleng magdulot ng malaking epekto sa ekonomiya. Hindi pa dito natatapos ang epekto ng mga pag-atake sa Russia.
Malakas ang reaksyon ng insurance market sa mga pag-atake. Tumaas ng 300% ang rates ng mga barkong naglalayag sa Black Sea noong unang bahagi ng Disyembre at nadoble pa ulit pagsapit ng Enero. Bumagsak ng 30% ang seaborne crude exports ng Russia sa pamamagitan ng Black Sea. Ang Besiktas Shipping, isa sa pinakamalalaking tanker operators sa Turkey, kabilang ang Mersin at iba pang barkong pinyatawan ng parusa ng Ukraine, ay nag-anunsyo na titigil na sa pagdadala ng kargamento mula Russia matapos ang pag-atake sa Mersin dahil sa matinding panganib. Mas naging delikado at mahal para sa Russia ang mag-export ng lamis. Iyan ang pangunahing idea sa mga pag-ataking ito na tinawag ni dating SBU Hepe Vasil Malyuk na kinetic sanctions para gutumin ang makinarya ng digmaan ng Russia sa pagharang sa kita nito mula sa pag-export ng langis at gas. Isang dekada lang ang nakalipas, lubos na nakaasa ang ekonomiya ng Russia sa kita sa pag-export ng enerhiya, kaya sinabi ni yumayong US Senador John McCain noong 2014 na parang gasolinahan lang ang Russia na nagpapanggap na bansa. Ang iba tulad nina Yuval Noah Harari, US Representative Denny Heck at dating EU Foreign Policy Chief Josep Borrell ay pinalawak pa ang ideyang ito. Sinasabing ang Russia ay parang gasolinahan na may mga nuclear na armas o katulad na pahayag. Noong kalagitnaan ng dekada 2000 at 10 halos kalahati ng kita ng Russia ay galing sa export ng lanis at gas. Gayunpaman, unti-unti at malaki ang ibinaba ng bahaging iyon sa paglipas ng mga taon habang pinalalawak ng Russia ang kanilang ekonomiya. Noong 2024 umabot sa 11.1 trilyong rubles o humigit kumulang $100 at $20.3 bilyong ang kita mula sa langis at gas na kumakatawan sa 34% ng federal na budget, isang 60% pagbaba kumpara sa mahigit isang dekada nang nakalipas. Opisyal, ang budget ng depensa ng Russia para sa 2025 ay 13.5 trilyong rubles o humigit kumulang $100 at $77 bilyong sa kasalukuyang palitan ng pera. Gayunpaman, ayon sa ilang pagtataya, umaabot sa 16.8 trilyong rubles o $220 bilyong ang kabuuang gastusin sa militar at seguridad kapag isinama ang mas malalawak na kategorya tulad ng panloob na seguridad at mga kumpidensyal na item. Sa ilalim ng pinalawak na definisyong ito, tumaas ng halos 70% ang gastusin sa militar noong 2024. Sa ganitong antas ng paggasta, malinaw na hindi sapat ang kita ng Russia mula sa langis para tustusan ang gastos ng kanilang digmaan sa Ukraine, kaya't ang pinagmumulan ng pondo ng gobyerno ay lumilipat na sa lokal na pagbubuwis at pinalawak na export base, imbes na umasa lamang sa kita mula sa langis at gas. Noong 2025, tumaas ang gastos ng mga pag-atake ng Ukraine sa kita ng langis ng Russia, kaya't naging mas mahalaga ang pag-diversify ng kanilang mga pinagkukunan ng pondo. Sabi ni Yevgeny Borovikov, Deputy General Director ng Mines, umabot sa mahigit $13 bilyong ang direktang at hindi direktang pagkalugi ng sektor ng langis ng Russia dahil sa drone attacks ng Ukraine noong 2025. Ang direktang pinsalang pinansyal sa mga pasilidad ng langis at gas dahil sa drone at missile attacks ay lumampas sa $100 bilyong rubles, $1.3 bilyong. Kasama ang nawalang kita at iba pang epekto, umabot sa mahigit 1 trilyong rubles, $13.1 bilyong ang kabuuang gastos. Inailat ng consulting firm na Argus ang matinding pagbagsak ng paghahatid ng krudong langis sa pamamagitan ng mga pipeline papunta sa mga refinery ng Russia na bumaba sa pinakamababang antas sa loob ng 15 taon. Noong 2025, tumanggap ang mga refinery ng Russia ng 228.34 milyong tonelada ng krudong langis, 1.6% na mas mababa kumpara noong 2024. Ang kabuang lokal na output ng mga refinery ay bumaba ng 1.7% sa 262.3 milyong tonelada. Naranasan din ng mga kumpanya ng seguro sa Russia ang pagtaas ng mga claim sa ilalim ng mga kategoryang panganib na terorismo at sabotahe. Ayon sa isang ulat noong Pebrero 2026 sa website na nakatuon sa pananalapi ng Russia na komersant, lumampas ang mga bayad sa mga kategoryang ito sa kabuang halaga ng mga premium na nakolekta. Kinumpirma ni Alexei Koteliansky, pinuno ng Corporate Underwriting at Insurance sa Glesha, ang katotohanan ito. Noong nagsabing ang loss ratio sa mga kaugnay na insurance portfolio ay tumaas ng 10 beses at hindi na sapat ang mga premium para matakpan ang dami ng mga bayad. Ayon sa insurance broker na Remind, tumaas ang mga insidente at karaniwang pagkalugi sa refinery attacks ay $5 hanggang $10 milyong.
Kung pagsasamahin, malinaw na epektibo ang kinetic sanctions at nananalo ang Ukraine sa digmaan sa himpapawid. Mukhang, kasabay ng hindi mabilang na mga parusa mula sa mga bansang kanluranin, unti-unting dinadala ng mga long-range strike ng Ukraine ang Russia sa puntong hindi na nito kayang pondohan ang digmaan o bigyang katwiran ang pagpapatuloy nito sa publiko at mga pinansyal na elite ng Russia. Ang problema ay may dalawang panig na kasali sa digmaang panghimpapawid na ito at nangangailangan ito ng mas matinding pagpilipit ng lohika para makarating sa parehong konklusyon kapag tiningnan mo ang pinsalang dulot ng mga ganting atake ng Russia sa Ukraine. Noong 2025, ang laki ng gabi-gabing pambobomba ng Russia ay palaging mas malaki kaysa sa mga pambobomba ng Ukraine. Kadalasan ay ilang ulit pa at lalo pa itong lumala sa ikalawang kalahati ng taon. Ito ay tugon sa pag-atake ng Ukraine noong taginit sa mga pasilidad ng langis ng Russia na nagdulot ng pansamantalang kakulangan sa gasolina, pagbabawal sa export ng petrolyo at pila sa mga gasolinahan sa iba't ibang rehiyon. Ayon sa datos na tinipon ng United 24, nagpakawala ang Russia ng humigit kumulang 2,400 na mga misil at mahigit 100,000 na mga drone ng iba't ibang uri sa mga malalayong pag-atake noong 2025. Parehong panig ay karaniwang nag-aangking lampas 70% ang antas ng pagharang, kaya may tinatayang 10,000 Russian drones at 240 misil ang tumama sa target sa loob ng taon. Nakakagulat ang mga numerong iyon kung ikukumpara sa mga bilang ng Ukraine, lalo na kung isasaalang-alang kung gaano kalaki ang Russia kumpara sa Ukraine. Hindi lang mas marami ang tinatamaan ng Russia, kundi dahil 3 beses ang populasyon nito at nakakalat ang infrastruktura nito sa napakalawak na teritoryo na nakakalat sa malawak na teritoryo, mas mahirap para sa Ukraine na magkaroon ng makabuluhang epekto. Dahil sa mahigpit na sensura sa mga resulta ng pag-atake ng Russia sa Ukraine, mahirap tukuyin ang lawak ng pinsalang dulot ng daan-daang pag-atake sa militar na infrastruktura ng Ukraine na inaangkin ng Russia. Pero ang katotohanan na ang paggawa ng mga drone ng Ukraine halimbawa ay ginagawa sa napakalihim na paraan dahil sa takot sa mga pag-atake ng Russia ay nagsasabi na ng lahat. Samantala, lantad at madaling makita ng mga operator ng drone ng Ukraine ang mga pabrika ng drone ng Russia tulad ng Kronstadt at Alaberga. Habang usapin pa rin ng spekulasyon ang pinsalang militar, lumalala ang makataong sakuna dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Russia sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine. Kitang-kita ito sa gitna ng taglamig sa Ukraine kung saan ang temperatura ay kadalasang mas mababa sa 14 Fahrenheit. Pagsapit ng Enero 2026, ang magagamit na kapasidad ng paglikha ng kuryente ng Ukraine ay bumaba mula 33.7 GW hanggang humigit kumulang 14 GW, halos 1/4 ng antas bago ang pananakop. Kabilang ang pagkasira ng 70% ng thermal power generation, 50% ng mga hydropower installation ay nasira at 40% ay tuluyang nawasak. Tinatayang $68 bilyong ang kailangan para sa muling pagtatayo ng sektor ng enerhiya habang tuloy pa rin ang mga gabi-gabing pag-atake. Bilang resulta, ang mga pangunahing bagay tulad ng kuryente, pagpainit, tubig na lumalabas sa gripo at gumaganang sistema ng imburnal ay naging mga luho na lamang para sa karamihan ng mga karaniwang Ukrainyano. Mahigit 600 residensya ng Kiev, halos 1 sa bawat 5 ang sumunod sa panawagan ni Mayor Vitaly Klitschko na lumikas mula sa lungsod ngayong taglamig. Ilang linggo nang ipinatutupad ang emergency na iskediul ng kuryente sa buong bansa at karamihan sa mga rehiyon ay 4 na oras lang ang kuryente bawat araw na wala pang kasiguraduhang matatapos ito. Sa lahat ng maisip mo, mahirap panatilihing buhay ang ekonomiya sa ganitong sitwasyon, lalo na ang mamuhay ng may kaunting ginhawa. Milyon-milyong residente ng lungsod sa bansa ang nawalan ng init ng ilang araw kaya nagyelo ang dumi sa mga tubo ng maraming gusali. Dahil dito, napilitan ng ilang residente gumamit ng pansamantalang solusyon gaya ng cat litter. Ayon kay Maxim Bukmatov ng Desnyanski District State Administration, ito ay hindi kanais-nais, nakakahiya at hindi maka-Europeo. Paghuhukay ng butas, paglalagay ng portable na palikuran, paggamit ng plastic bag at cat litter, kailangan mong mabuhay. Sumabog na ang mga tubo sa Golosievor at umaapaw ang dumi sa mga bintana. Based sa dumaraming bilang ng mga protesta laban sa pagkawala ng kuryente ng mga mamamayang Ukrainyano at mga komento sa mga Ukrainian Telegram channel, dumarami ang mga Ukrainyano na nagdududa sa katinuan ng papatinding malalayo ang pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya ng Russia, lalo na't napakabigat ng mga epekto nito. Ang mga Ruso maliban sa Belgorod ay di ramdam ang epekto ng digmaan sa himpapawid gaya ng nararanasan ng mga Ukrainyano.
Kung may isang bagay tayo natutunan tungkol sa Ukraine mula nang magsimula ang digmaan nito laban sa Russia, ito ay ang hindi kailanman sumusuko ang bansang ito sa anumang hamon. Sa kabila ng matitinding pagsubok, bumabangon pa rin ang Ukraine. Palaging lampas sa inasahan, nalalampasan ang imposibleng balakid at nagagawa ang akala ng marami ay hindi kaya. At noon huling bahagi ng Marso, 2026, nagawa na naman ito ng Ukranya. Nagawa nito ang bagay na tinawag ng Rusya na imposible. Pinlano at isinagawa ang 3 sulod-sulod na pag-atake sa mga target. Halos 1,000 kilometro o 600 at 20 milya lampas sa mga hangganan nito, sinunog ang ilan sa pinakamahalagang infrastruktura ng Kremlin at winasak ang ekonomiya nito sa proseso. Nagsimula ang lahat noong Marso 23 nang salakayin ng mga drone ng Ukraine ang pantalan ng Primorsk, ang pangunahing pantalan ng pag-export ng langis ng Rusya sa Dagat Baltiko na matatagpuan sa rehiyon ng Leningrad, hindi kalayuan sa pangalawang pinakamalaking lungsod ng bansa na St. Petersburg at malapit din sa internasyonal na hangganan ng Finland. Ang Primorsk ay mahalagang sentro ng pagpapadala ng krudo at petrolyo mula Rusya at tanyag na daungan ng Shadow Fleet ng Kremlin. Mga pribadong tanker na lihim na dadala ng milyon-milyong bariles ng langis na pinatawan ng mga sanksyon sa iba't ibang bansa, lumalabag sa internasyonal na regulasyon at nagbibigay ng iligal na kita sa Moscow. Ang Primorsk ang dulo ng Baltic Pipeline System na may kapasidad na magpadala ng halos 1 milyong bariles kada araw. Malaki rin ang imbakan ng langis dito na may 18 pangunahing tangke na kayang maglaman ng tig 50,000 tonelada bawat isa. Sa madaling salita, mahalaga ito sa industriya ng langis ng Rusya dahil humahawak ng 10 milyong tonelada ng krudo at produktong petrolyo taon-taon. Dahil dito, naging pangunahing target ito ng mga puwersa ng Ukraine na ginawang misyon nila ang wasakin ang infrastruktura ng langis ng Rusya. Una nilang inatake ang daungan ng Primorsk noong Setyembre 2025 na nagpahinto ng operasyon ng ilang araw, ngunit mas malaki pa ang naging pag-atake noong Marso 2026. Iniulat ng mga residente ang malalakas na pagsabog noong gabi at kinumpirma ni Gobernador Alexander Drozdenko na nasira at nasunog ang isang tangke ng imbakan ng gasolina sa daungan. Sa mga sumunod na araw, ipinakita ng satellite images na hindi lang isang tangke ang naapektuhan. Hindi bababa sa 8 sa mga ito ang nakumpirmang nasira kung saan kumalat ang apoy sa buong lugar at ilang araw na nakipaglaban ang mga bumbero upang makontrol ang sitwasyon. Makikita sa mga larawan at video mula sa lugar ang apoy at makapal na itim na usok na tumataas sa pantalan. Sa gabing iyon, ayon sa ulat, nasabat ng depensa sa impapawid ng Russia ang mahigit 60 drone na pang-atake ng Ukraine. Gayunpaman, marami sa mga ito ang nakalusot sa depensa ng Kremlin, bumiyahe ng daan-daang milya mula Ukraine papasok ng teritoryo ng Russia. Iyon pa lang ay malaking tagumpay, ngunit hindi doon tumigil ang Ukraine. Noong Marso 25, muling matagumpay na inatake ng mga tauhan ng drone ang isa pang pantalan ng langis ng Russia. Sa pagkakataong ito, ang kanilang target ay ang Utsluga na matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng rehiyon ng Leningrad, daan-daang milya ang layo mula sa hangganan ng Ukraine. Mahalaga rin ang lokasyong ito para sa Russia tulad ng Primorsk. Ayon sa ulat, kayang magproseso ng pantalan ng 700,000 bariles ng langis kada araw. Ipinagmamalaki rin nito ang malaking infrastruktura ng produksyon na kayang magproseso ng 45 bilyong kubiko metro ng natural gas at gumagawa ng milyon-milyong tonelada ng LNG at LTG kada taon. Sa madaling salita, ito mismo ang uri ng lokasyon na gustong-gusto ng Ukraine na targetin at ilang beses nang tinamaan ng mga puwersa ng Kiev ang lugar na ito, kabilang ang isang malaking pag-atake noong Enero 2024 at isa pang pag-atake noong Agosto ng parehong taon. Ang pag-atake noong Marso 2026 ang ikatlong pag-atake sa pasilidad na ito at isa itong malakihang pag-atake. Iniulat ng mga lokal na residente ang malalakas na tunog ng hindi bababa sa 10 magkakahiwalay na pagsabog na umalingaw-ngaw sa buong lugar at agad namang ipinadala ang mga bumbero upang supuin ang naglalagablab na apoy na kumakalat sa buong pasilidad. Muling kinailangan aminin ni Gobernador Drozdenko na may naganap na pag-atake. Sinubukan niyang maliitin ang pinsala, ngunit ipinakita ng mga larawan at social media posts ang laki ng pinsala. Malalaking apoy at makakapal na itim na usok ang bumalot sa himpapawid.
Sabing mga analyst ng intelihensya, nasira sa pag-atake ang 3 oil tanker, mga tangke ng imbakan ng fuel, 3 puwesto ng pagdaong at mga pasilidad ng Novotech, kumpanyang enerhiya ng Russia. Ang terminal ay isinara at hindi pinayagang pasukin sa loob ng ilang araw. At kahit nagsimula na itong magbalik operasyon, malayo pa rin ito sa pinakamataas nitong kapasidad. Tinatayan ng mga eksperto na aabutin ng ilang linggo bago maisagawa ang mga kinakailangang pagkukumpuni. Sa ganitong kalalaking pantalan, kahit isang araw na tigil operasyon ay malaking lugi na sa ekonomiya. Nagtagumpay ang Ukraine sa 2 imposibleng pag-atake, nagpalipad ng mga drone sa daan-daang milya ng himpapawid ng Russia at binumba ang ilang mahahalagang infrastruktura nito. At gagawin na naman nila ito. Sa magdamag ng Marso 26, bumalik sa aksyon ang mga crew ng drone ng Ukraine, nagsagawa ng isa na namang malakihang pag-atake sa infrastruktura ng langis ng Russia. Ang kanilang target, ang Kurishi Petroleum Organic Synthesis Refinery na kilala rin bilang Kinev Refinery, ay matatagpuan din sa rehiyon ng Leningrad, hindi kalayuan sa St. Petersburg. Daan-daang milya mula sa Kiev. Pag-aari ng isa sa pinakamalalaking kumpanya ng enerhiya sa Russia, kaya ng refinery na ito magproseso ng 20 milyong tonelada ng langis kada taon, kaya ito ang pangalawang pinakamalaking refinery sa bansa sa kapasidad. Isa itong mahalagang pinagkukunan hindi lang ng fuel, kundi pati ng iba't ibang petrochemical na ginagamit sa buong Russia at ibinibenta din sa ibang bansa na nagdadala ng kinakailangang pondo para suportahan ang digmaan ng Kremlin. Ayon sa mga ulat, mahigit 20 drone ng Ukraine ang matagumpay na nakarating sa lugar at bumangga sa mga kritikal na infrastruktura dito. Muli, wala nang mapagtataguan si Gobernador Drozdenko. Kumpirmado niya na may naganap na pag-atake at isang hindi pinangalanang industrial na zona ang nagtamo ng ilang pinsala, ngunit hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye. Baka umaasa si Drozdenko na di malalaman ang totoo. Ngunit agad napuno ang social media ng mga ulat mula sa mga lokal na saksi. Marami sa kanila ang nag-ulat na nakakita ng naglalagablab na apoy at makakapal na ulap ng usok na umaangat mula sa lugar. Malinaw na palatandaan na malamang ay nasunog ang mga tangke ng imbakan ng fuel. At pakita rin ang satellite imagery ng refinery ng ebidensyang may naganap na sunog doon. Sa loob lamang ng ilang araw, nagawa ng Ukraine ang isang bagay na dati ay itinuturing na imposibleng mangyari at hindi maiisip noon. 3 matagumpay na pag-atake, lahat ay tumama sa mga target na daan-daang milya mula sa Ukraine. Pinakakapansin-pansin sa kwentong ito ay ang tugon ng mga Ruso. Inaakusahan nila ang Ukraine ng pandaraya. Ayon sa mga opisyal ng Russia, dapat nakipagtulungan ang Ukraine sa NATO, lalo na sa Poland at Baltic States, Lithuania, Latvia at Estonia para maisagawa ang mga pag-atake. Sabi nila imposibleng makalipad ng malayo ang mga drone ng Ukraine sa Russia nang hindi nadidiskubre at napabagsak. Malamang na dumaan sila sa ibang ruta mula kanlurang Ukraine papuntang Poland, tapos hilaga sa Lithuania, tumawid sa Baltic countries at sa tabi ng Gulf of Finland papuntang St. Petersburg. Ayaw lang talaga nilang aminin ang totoo. Nakalipad ang mga drone ng Ukraine ng daan-daang milya sa loob ng Russia, nalampasan ang maraming radar at air defense at nadulot ng malaking pinsala sa mahahalagang oil infrastructure ng Kremlin. Bakit? Dahil nahihiya sila. Matagal nang umaasa ang Russia sa ideya na isa ito sa pinakamalakas na militar sa mundo at ang kanilang air defense system ay pinakamagaling, na ang kanilang teritoryo ay hindi mapasok at napakahigpit ng seguridad ng kanilang mga infrastruktura, kaya halos imposibleng makalapit o masira ito. Winakasan ng Ukraine ang alamat na yon. Sa mga sunod-sunod na atake nito sa infrastruktura ng Russia at mga matagumpay na precision strikes sa kaloob-looban ng teritoryong kontrolado ng Kremlin, unti-unti nitong binabasag ang propaganda at pinapahina ang paniniwala sa lakas ng puwersa ng Moscow. At pagdating sa mga pag-atake ng drone sa rehiyon ng Leningrad, hindi na naloloko ng mga pahayag ng Kremlin ang kahit sino dahil may malinaw at hindi mapapasubali ang ebidensya ng eksaktong dinaanan ng mga drone na iyon. Pero bago natin talakayin yan, kung ganitong uri ng impormasyon ang gusto mong malaman pa, siguraduhing nakasubscribe ka sa Military Show. Ganito namin ipinapaliwanag ang mga bagay-bagay linggo-linggo. Kaya agad pagkatapos ng mga pag-atake sa iba't ibang oil refinery at export port malapit sa St. Petersburg, nagbahagi ang mga Russian source ng mga larawan na di umano'y nagpapakita ng mga rutang dinaanan ng mga drone ng Ukraine para atakihin ang mga ito. Ibinahagi ng malawakan ng mga larawang ito at pinabulaanan ng open source intelligence analyst na si Drone Bomber sa X.
Sa post noong Marso 26, sinabi niyang, imposibleng makadaan ng drones ng Ukraine sa NATO airspace para sa mga ataking ito. At tinukoy niya ang maraming ebidensyang nagpapabagsak sa teoryang ito. Pinanggit nila na kapag may drone ng Ukraine sa teritoryo ng Russia, madalas naglalabas ng air alert sa mga kalapit na rehiyon. Noong mga gabing iyon mismo ng huling Marso, naglabas ng air alert sa lahat ng rehiyon mula Ukraine hanggang rehiyon ng Leningrad. Malinaw na ipinapakita ng mga mapa ng lugar ang paglitaw ng mga alerto sa bawat rehiyon na nagpapakita ng eksaktong landas na dinaanan ng mga drone sa mga lugar tulad ng Bryansk, Smolensk at patuloy pa hanggang sa mga pantalan ng Primorsk at Utsluga, pati na rin ang Kiev refinery. Dagdag ni drone bomber sa Marso 23, 25 at 26 iniulat ng mga opisyal na sanggunian ng Russia, kabilang ang kanilang Ministry of Defense na napabagsak nila ang 12-dosenang Ukrainian drone. Halimbawa, noong Marso 23 iniulat ni Gobernador Drozdenko na mahigit 50 drone ang napabagsak. Noong Marso 25, 33 pang drone ang tila napabagsak ng mga air defense ng Russia. Noong Marso 20 matapos tamaan ng planta ng Kiev ayon sa Russian sources, 21 drone pa ang napabagsak sa himpapawid. Habang binanggit ni drone bomber na posibleng may mga drone na dumaan sa kanlurang Belarus at hindi lang sa Russia, malinaw ang ebidensya at mahirap itong itanggi ng Russia. Nakakatawa ang sitwasyong ito. Wanj bansa alerto, aktibo ang air defense, daan-daang drone na pabagsak. Pero sinasabi raw na walang drone na lumipad sa Russia. Kayo na ang humusga, mga kaibigan. Mahina talaga ang lohika sa propaganda ng Russia. Hindi lang si drone bomber ang bumabatikos sa desperadong pagsubok ng Russia na bumawi ng kredibilidad matapos ang mga mapanirang pag-atake. Sinisi rin ng Moscow ang NATO at iginiit na pinapayagan ng mga estado sa Baltic ang Ukraine na gamitin ang kanilang teritoryo at himpapawid para atakihin ang infrastruktura ng Russia. Bilang tugon, naglabas ang Ministrya ng Depensa ng Latvia ng isang malinaw na pahayag upang pabulaanan ang mga kasinungalingan ng Kremlin na nagsasaad ng walang pag-aalinlangan. Ang Latvia, pati na rin ang Lithuania at Estonia ay hindi kasali sa pagpaplano at pagpapatupad ng kontra-atake ng Ukraine laban sa Russia, diin ng ministeryo. Sa mga pahayag na ito, ipinapakita ng Russia ang kahinaan at nililihis ang atensyon sa hindi nila kayang ipagtanggol ang sarili laban sa matagumpay na kontra-atake ng Ukraine sa infrastruktura sa baybayin ng Dagat Baltiko. Nagakusa ang MOD ng Latvia sa Russia ng panibagong kampanya ng maling impormasyon laban sa Baltic States para siraan ang NATO, hatiin ang lipunan at pahinayan ang tiwala sa mga institusyon at suporta sa Ukraine. Ngayon, may ilang mga konklusyon tayo maaari makuha mula sa nakakaintrigang serye ng mga pangyayaring ito. Una, mula sa pananaw ng Ukraine, isa itong malaking tagumpay. Isa na namang halimbawa ng pwesto ng Kiev na nalampasan ng imposibleng hadlang para makamit ang bagay na maraming nagsasabing di posible. Sa maraming paraan, yan na ang kwento ng digmaang ito mula simula. Mula simula, malinaw na dehado ang Ukraine at talo sa lahat ng mahahalagang sukatan laban sa Russia. Wala itong kapantay na antas ng karanasan sa militar o gastusin at wala rin itong napakalaking hukbo at napakaraming tangke, jet at iba pang kagamitang militar na nasa kamay ng kalaban nito. Sa totoo lang, napakabigat ng laban ng Ukraine kaya pati ang pinaka-optimistikong military analyst ay natakot na baka bumagsak ang Kiev sa unang ilang linggo at akala ng marami ay guguho ang depensa ng Ukraine sa lakas ng Russia. Ngayon, alam nating hindi yun nangyari. Sa halip na sumuko, tumindig ang mga puwersa ng Ukraine para harapin ang tila imposibleng hamon. Nagpatatag sila ng kanilang depensa, ipinagtanggol ang kanilang lupain at nagsimulang gumanti nakakamit ang sunod-sunod na kahangahangang tagumpay. Paulit-ulit nilang pinatunayang mali ang nagdududa, nagawa ang imposibleng bagay at dinala ang laban sa kalaban. Bagamat mas maliit at kaunti ang yaman kaysa Russia, pinatunayan ng Ukraine na kaya nilang tapatan o higitan ang kalaban. Patuloy pang lumalakas habang nagaganap ang digmaan. Makikita ito sa mga pangyayari kung saan hindi lang ipinagtatanggol ng Ukraine ang teritoryo nito sa mga frontline sa Luhansk at Kharkiv, kundi nagsasagawa rin sila ng malalakas na pag-atake sa loob ng Russia. Nagsimula ito sa ilang pag-atake pero mabilis na tinaasan ng Ukraine ang antas na mas dumalas pa noong 2025 at lalo sa 2026.
Ngayon, umabot na ito sa puntong, kaya nang tamaan ng Ukraine ang Russia ng sunod-sunod araw-araw, pinapasabog ang maraming mahahalagang target tulad ng mga daungan at oil refinery sa paligid ng rehiyon ng Leningrad. Hindi mahalaga kung gaano kahigpit ang seguridad o kalayo mula Ukraine, nakakahanap pa rin ng paraan ang mga puwersa ng Kiev na pasabugin ang mga ito na nagdudulot sa Russia ng mas malaking gastos sa pagkukumpuni at humihinang ekonomiya. Ang katotohanang nagawa ng mga tagapagtanggol ng Ukraine na maglunsad ng tatlong magkakahiwalay na pag-atake na sunod-sunod at magtagumpay ay nagbibigay ng malaking pag-asa. Nagpapakita ito sa Kremlin na hindi umaawat ang Kiev at lalo pang titindi, magiging mas mapanira at mas malaking problema ang mga pag-atake nito habang tumatagal ang digmaan. Sa katunayan, ilang araw lang matapos ang pag-atake sa refinery ng Kiev noong Marso 30, muling tinamaan ng Ukraine ang Russia kung saan sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa lungsod ng Dolyadi sa timog-kanlurang rehiyon ng Samara. Ayon sa mga residente, may 5 pagsabog na naganap bandang alas 5 ng umaga na nagdulot ng makapal na usok at ilang sunog sa isang malaking planta ng chemical. Sa parehong gabi, may ulat din ng sunod-sunod na pag-atake ng drone sa Alchevsk Metallurgical Plant sa sinakop na Luhansk na dating para sa sibilyang metalurhiya at ginawang pasilidad ng Russia para sa produksyong militar. Malakihang sunog ang naiulat sa lugar matapos muling pumalya ang air defenses ng Kremlin laban sa banta sa himpapawid. Para sa Russia, ang nangyari sa Leningrad ay dagdag na nakakahiyang halimbawa ng kawalan ng kakayahan ng bansa na ipantanggol ang sarili nitong teritoryo. Malinaw na pinapakita ng bawat isa na ang air defenses ng Kremlin na itinuturing na kabilang sa pinakamahusay sa mundo ay hindi kayang harapin ang mga drone ng Ukraine. Nahihirapan ang mga puwersa ng Russia na makamit ang tagumpay sa lupa, nagkakaroon ng 10,000 kaswalti bawat buwan ng halos walang nakukuhang teritoryo at dumaranas din ng dumaraming pag-atake sa sariling teritoryo. Mahalaga ang mga pag-atakeng ito dahil kahit maayos ang nasirang infrastruktura at maapula ang sunog, patuloy pa ring nawawalan ng malaking dami ng langis ang Russia tuwing may nasusunog na tanker o imbakan ng gasolina. Kailangan pa rin nilang itigil o bawasan ang operasyon ng ilang araw, linggo o buwan. Kaya bumababa ang dami ng langis at iba pang produktong kaya nilang iproseso, itago, ipadala at ibenta. Noong 2025 halimbawa, ang Cremor Support ay nag-export ng halos 17 milyong tonelada ng mga produktong petrolyo. Samantala, dumaan sa utsluga ang halos 33 milyong tonelada. Nang tamaan ng drone ng Ukraine, nasunog ang 2 pasilidad at tumigil ang operasyon habang rumespond ang mga bumbero at rescue team para kontrolin ang sitwasyon. Nung panahong iyon, walang tanker na pumapasok o lumalabas at walang langis na gumagalaw. Sa halip, maraming langis ang nasusunog sa apoy. Kahit na may kaunting kaayusan na, hindi nito nabago ang katotohanang malubang na antala ang operasyon ng daungan at baka hindi pa ito makabalik sa pinakamataas nitong antas sa matagal na panahon. Ibig sabihin nito, mas kaunting pera ang pumapasok sa kaban ng bansa na halos paubos na dahil sa patuloy na pagtaas ng gastos ng digmaan hanggang ngayon. Dahil sa mas kaunting pera, mas mahihirapan ang Russia na bayaran ang mga gastusin nito, kabilang ang malaking gastos sa suweldo ng militar, pagbili at produksyon. Dahil sa mas kaunting fuel na magagamit, mas mahihirapan din itong panatilihin ang balanse sa pagitan ng pagbebenta ng langis sa ibang bansa at pag-iwan ng sapat para mapatakbo ang mga sasakyang militar at iba pang bahagi ng kanilang makinarya ng digmaan. Sa madaling salita, lalong sumasama ang sitwasyon para sa Russia na siya namang gustong mangyari ng Ukraine. Layunin ng mga pag-atake ng Kiev sa infrastruktura ng langis ng Russia na pilitin ang Kremlin na kumilos, gawing imposibleng ipagpatuloy ang digmaan at iwan si Vladimir Putin na walang mapagpipilian, kundi bawiin ang kanyang mga puwersa at tumayag sa tigil putukan. At kung maipagpapatuloy ito ng Ukraine, unti-unting magiging mas posible at makatotohanan ang pag-asa ng kapayapaan, imbes na isang imposibleng pangarap lamang. Ngayon, panurin sa video na ito kung paano winawasak ng drone army ng Ukraine ang Russia pa isa-isang bahagi. O kung gusto mo naman ng kakaiba, panurin mo ang video na ito para matuklasan ang isa sa mga pinakabago at pinakamahusay na imbensyon militar ng Ukraine. Isang sandatang laser na parang sa science fiction na kayang pabagsakin ang mga UAV ng Kremlin mula sa himpapawid. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita, pagsusuri at paliwanag tungkol sa militar.